don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to Yun. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal naming patuloy na nakasubaybay sa ating The Narrow Gate Ministry. Podcast natin live dito sa Facebook. Pastor Ramil, Maganda ka rin po, Pastor Derek. Nandito na naman Maganda tayo. lalaki, Okay. no? Oo, magandang lalaki. Yun. Okay, at talakayin naman natin ng isang bigla na lang sumikat, no? Na siya daw ang banal na espiritu. Ayun. Matindi po ito. Matindi ang kanyang claim kasi siya daw ang mismo ang banal na espiritu ng Diyos. At sa gayon ay siya lamang ang dapat paniwalaan Oo. at sambahin. Ngayon, titingnan natin kung sino nga ba itong si Apo Rufing, no? Rufing, Si Apo Magliba. Rufing. Pero ang totoo niyang pangalan, pari yan eh. Mhm. Monsignor. Wow. Si Monsignor Rufino Magliba. At yan ay pari na taga ni Baliw. Magliba. Magliba. Sa ano siya, taga Pangasinan. Pangasinan. Panpabian. Kaya yung kanina. Barangay ni Baliw. Hindi baliw. Magliba. Kaya hindi maintindihan yung ano. Pangasinan siya ba yung gano'n? Oo, kaya siya ay punong-puno ng misteryo, Mhm. no, sa mga tao at marami din naman ang naniniwala. Yung iba nagsasabing siya ay nasisiraan ng ulo. Yung iba naman ay nagsasabing siya daw ang tunay na banal na espiritu. Wow. At ang pangalan ng kanyang iglesia ay ano? Crusaders of the Divine Church of Christ. Yun. Ang ganda ng pangalan, no? Crusaders. Church of Christ. Okay? At siya ang nakapagtatag nito. At ang kanyang mga kasamang mga lalaki. At babae din, no? Kasama naman siyang babae din, no? Asawa po siya eh. May asawa eh. Siya lang ang monsenyor na may monsinyar. Kasi pag babae, no? Sinusunod sa title ng lalaki. Pag pastor, pastora. Pero matindi po ito, Pastor, kasi grabe yung mga followers nito. Talagang parang sila fanatiko, as in
patay na patay sila kay Patay Apo Nico. Patay Nico. Talagang grabe yung kanilang paniniwala. Believe na believe. Fanatiko. Sige, panoorin natin yung isang video about Apo Ruping na siya daw ay may mga ginagawang kababalaghan, no? O mga himala. Tingnan natin, panoorin natin. Parang ito po. Yan, anuhin natin dyan. I-stop lang to. Yung 4 na salita kanina. Balikan natin ng Pakibalikan. konti. Yun. Sige pa. Yan. Yan. Yung daw 4 na letter ay mga banal na salita. Oh. Yung salitang Crusader, Divine, Church of Christ. Yan daw ay banal din. Pati yung salita, banal din. No? Hindi lang yung si Apo Ruping. At created daw niya o create niya yung foundation ng mga doktrina. At ang pangalan daw ng Diyos Ama, Diyos Ina, at Diyos Anak, at ang Diyos Banal na Espiritu. Maraming persona. Yun daw ang pangalan, yung CDCC. May Diyos Ina rin. O, di ba? Si Maria. So, 4 na ang Diyos. Tingnan po natin, Pastor. Yung God the Father, God the Mother, God the Son, God the Holy Spirit. 4. Hindi na po Trinity. Ano na yan? Trinity. Araw-araw. 4 na eh. Quadrinity. 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 4 na ang Diyos niya, no? 4 na. At siya yung pinakahuli na ipinakita ng Diyos sa buong sanlibutan. Yun ang sabi po nila. Siya yung bumaba mula sa langit. Noong pangako ng Panginoon na bababa sa inyo, bumaba siya yon. Sabi niya, no? Siya kasi yung banal na espiritu eh. Kung kiniklaim niya siya banal na espiritu, siya din yung manlilika. Kasama din siya ng Ama nung lumika sa lahat ng bagay. Sa Genesis 1, no? Oo. Yun, Na ang banal na siya pala yung yung hovering sa siya pala yung yung nangingibabaw, sumasaibabaw ng tubig. Si Apo Ruping pala yon. Nung wala pang tao, no? Naroon na siya. At bakit ba? Na-imagine ko po kasi. Oo, si Apo Ruping yun. Ganon siya kapangyarihan. Kapangyarihan. No? May ruping po kasi sa amin. May kapangalan. Kaya lang ano yung chain smoker eh. Si Mang Ruping. Kaya pala smoking Ruping. So, talagang dito po, nilagay talaga nila. Proud sila, no? Na Crusaders syempre. truly believe in one God but have four. Yes. 4 na persona ng Diyos. Grabe, no? Isa kasi si Maria sa kanilang dinidiyos eh. Kaya may... Kasi katoliko pa rin siya, no? Pero umiba na siya ng doktrina sa katoliko. Pero binabanatan po siya ng... Dahil sa katoliko naman, Trinity lang. Actually, binabanatan po siya. Tinuturing siyang kulto. Ng Romano Yung Katoliko. mga faith defenders ng RC. Oo naman. Kasi napakalaking pagkakaiba eh. Ang banal na espiritu naman ng Roman Catholic ay hindi nakikita. Pero siya nakikita. Diba? May tungkod pa. So kung siya ay banal na espiritu, yung tungkod din niya, banal na tungkod. Kaya banal din yung salita eh. May yung 4 na letra, banal din. Yeah, so, kaya yan ang nangyari, no? Talagang pagpatuloy natin yung kanilang Sige, video. I-play mo lang. Sa kanila galing yan, no? Yeah, stop. Yeah. Siya ang banal na espiritu na Diyos din, no? At naniniwala sila, yung mga tagasunod niya, na siya daw ang ikalawang mensahero na isinugo ng Diyos Ama na hiningi ng Diyos Anak. At siya yung sinasabi ng Ama, ng Panginoong Hesus, na ibibigay ng Ama. Hindi mo, siya galing sa Ama. At siya yung hiningi ng Anak. At ang tawag sa kanya ay advocate, tagapamagitan siya, na hindi tayo iiwanan. Parang yung hindi ka iiwan ni pababayaan. Kaya lang, pag namatay kaya siya, namatay na nga po ito eh. diba, yun nga, patay na nga. Naiwan na. Iiwan na tayo. Iniwan na ng niya ang kanyang mga tagasunod. Ang tanong, may kapalit. Wala, di ba? So, yun ang malaking problema nila. Ngayon, siya na ay naging tunay na ngayon na espiritu. Hindi lang banal. Masama na siyang espiritu. Nasa impyerno na No, to. kasi nasa impyerno na eh. Kasi hindi maliligtas ang taong nagpapanggap. Kasi ito, pamumusong talaga ito sa banal na espiritu, no?
Kasi, mas matindi ito kasi doon sa pamumusong ng unang panahon. Mm. Na ang pamumusong lang sa Espiritu ng panahon ng Panginoong Kristo, yung ibinibintang, yung mga himala niyang ginagawa, ibinibintang ng mga Pariseo na yun daw ay gawain ng demonyo. Ay, ito. Ay siya mismo ang nagpapanggap na demonyo. Matinding kasalanan ito. Banal na espiritu daw siya eh. Okay, wala namang magpapanggap na espiritu kundi yung demonyo. Kasi ang si Satanas ay nagpapanggap din, no? Na sa Diyos. At pwedeng magpanggap na banal na espiritu. Okay, pakituloy. Oo. The Siya ang living tag- God. Mm. Bro. Dapat tindi, no? Nakapa nito. King of Kings. Hari ng mga hari. At ang nabubuhay na Diyos. Kaso patay na. Ay di ang namatay na Diyos. Di ba? Kasi patay na eh. Oo. Di ba? So patay na eh. So, dapat the dead God. Hindi mo pwedeng sabihin buhay pa siya. Living God, no? Oh, kasi noon, living siya. Nung panahong ito kasi, living pa siya nung gawin ito. Ay ngayon. Ay ngayon, namatay na. Dapat baguhin nila. The dead God. The living God. Ay, nalibing na. Ano, dal na living God. The living God. So, siya daw ang nagtuturo ng mga banal na salita, taga-pag-aliw, at tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Wow. Oh, grabe, no? So, wala palang panama dito si Kibuloy. Oh, ay, talo si Kibuloy. Talo, kasi si Kibuloy, tinatahanan lang ng Holy Spirit eh. Di ba? Paano na yan? Ay siya mismo ang banal na espiritu. Siya pala ang nakatahan kay Kibuloy. Ngayon natin nalaman. Kaya pala naman, di ba? Yung sinasabi ni Kibuloy na nakatira sa akin ng espiritu, ito pala yun. Kaya pala sila ay magkasama. Nauna na nga lang ito sa impyerno. Nauna ito. O kasi wala po naman talagang kaligtasan ng isang taong nagpapanggap na Diyos eh. Kasi ang nagpapanggap na Diyos ay namumusong sa Diyos. At siya ay walang kapatawaran. Paano ka maligtas kung niriribalan mo ang tunay na Diyos? Ayun nga ang tagapagligtas mo. Paano ka ililigtas ng Diyos na iyong inaaway? Kasi ang pagpapanggap na Diyos ay paglaban sa Diyos yan. Ang ano bang utos ng Diyos? Pakinggan yung sa iyong cellphone. Exodus chapter 20 verse 3 and 4. Sa Exodus. Chapter 20 verse 2 and 4. Ang pinakaunang bawal ng Diyos at yung gumagawa ng mga bagay na ito na ipinagbawal niya ay sinusumpa ng Diyos eh. Anong sabi dito sa verse 2, ano? I am the Lord thy God. Sa King James Version. Which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. And sa verse 3, Tapos, thou shalt not have no other God. Thou shalt have no other gods before me. Sa verse 4, thou shalt not make unto thee any graven image. sabi dyan, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Anything. At anumang mga anyo, larawan na inanyuan, nakawangis ng anumang nilalang. Sa langit man. Nasa langit, Sa lupa. nasa lupa. Ay, nasa lupa siya, nilalang lang siya eh. Bawal nga yun eh. Una, bawal magkaroon ng ibang Diyos. Ay, nagpanggap siyang Diyos. Ay, di may iba ng Diyos. Kasi hindi naman pwedeng pareho siya ng Diyos na Ama. Kasi wala pa naman siya ng lumang tipan eh. Yes. Di ba? Paano siya naging Diyos? Eh, kailan lang siya lumabas? Doon lang sa San Fabian, sa barangay ni Baliw. O Diba? Oh. walang nakalagay sa o baka naman iniisip ng followers niya na may ang problema kasi po, ang nila, kiniklaim nila yung mga prophecy sa sa scripture ay Siya ang katuparan. yes, lalo na doon sa John, no? Mamaya makikita po natin sa ilang video. So, ang tawag pa sa kanya ay Supreme Pontiff, no? Siya ang Papa nila. Daig yun. Paano naman yung Papa ng Natalo pa niya ang Papa kasi siya ay hari din ng mga hari. Yes. So, kahit naman paano, ang Papa ay hindi naman siya nagpapanggap na hari ng mga hari. Pero siya, sinabi niya dito na ng mga tagasunod niya, no, na siya ay hari ng mga hari. So, hindi lang siya banal na espiritu kasi ang mga hari ng mga hari, ang Panginoon Kristo eh. Walang pwedeng mag-angkin niyan kundi ang Panginoon lang eh. Sa Kristo lang. Ngayon, inangkin din niya. O, inangkin din niya na siya ang banal na espiritu.
Okay, well, tingnan natin yung salitang banal. Meron bang taong banal? Pakibasa mo sa Roma 3:23. Walang sinasabi doon, no? Kasi una, pag-aralan natin, sinasabi niya, siya ang banal Oo. na espiritu. Una, may tao bang banal? Pakibasa. Sabi dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Oo. Nagkasala, makasalanan. Oo, tao siya eh. Ang lahat ay nagkasala. Lahat ng tao nagkasala. At walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya lang tayo naging karapat-dapat ay dahil tayo iniligtas sa biyaya Yes. at pinabanal ni Jesus. Namamatay si Jesus sa krus para sa atin. Kaya siya ang ating tunay na tagapagligtas. Hindi ito. Siya. Ngayon, spirit. Siya ba ay spirit? Common sense. Espiritu ba si Ruping? Eh, ang espiritu hindi nakikita. 1:4:24. 1:4. Mm. Sabi dito, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kaniya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Espiritu. Spirito. Hindi siya tao, no? Oo. Hindi nakikita. Pag espiritu, hindi nakikita, di ba? So, pag sinabing espiritu, parang hangin. Yung bang espiritu ng alak, nakita mo? Yung espiritu mo ba, nakita mo rin? Pag may nakita kang espiritu, eh hindi yun espiritu. Di ba? Ang multo nga, hindi nakikita eh. Di ba? Pero yun ay masamang espiritu. Kaya lang sila nakikita, nag-aanyo lang sila. Nag-aanyo. Pero hindi sila yon. Yes. Masamang espiritu yon. Nag-aanyo silang kaluluwa ng tao. Kuno, paano makita yung kaluluwa? Kaluluwa nga. O, hindi may damit. Yung damit lang ang gumagalaw. Di ba? Pero hindi tunay iyon. Yun ay masamang espiritu na hindi na rin pwedeng makapanakot sa atin sa tunay na mananampalataya. Dahil ang tunay na mananampalataya ay pinananahanan ng tunay na banal na espiritu. Hindi tayo pinananahanan ni Rufing. Eh kung mananahan sa akin ganyan lang, ay uuwi na ako sa langit. Di ba? Tama. Grabe, panahanan ka ng ganyang klaseng tao. So sa kanila, sa mga tagasunod niya, siya daw ang banal na espiritu sa huling panahon. Wow. At siya ang ikalawang tagapag-aliw at ang buhay na Diyos Grabe yung no? upang iligtas ang mga susunod sa kanyang kautusan at katuruan. So by work, kailangan sundin mo siya bago ka maligtas. So ibig sabihin, lahat ng tao na hindi siya nakilala, impyerno lahat, pati tayo, no? Tama. Kung susundin mo yung kanyang takbo ng kanyang argumento na siya lang daw ang tagapagligtas. So ibig sabihin, kung hindi mo nakilala si Ruping, hindi ka maliligtas. Ngayon, ilan lang ang nakakilala sa kanya? Eh baka wala pang 0.0001% ng mga Pilipino eh. Eh paano pa yung bilyong-bilyong tao sa mundo? At nung unang panahon pa, nawala pa siya. Ay di ang naligtas lang pala yung mga taga-Nibaliw. Na mga Nibaliw, na taga-Nibaliw, Pangasinan. Para San Pascual, di ba? Oo. Yun lang mga Nibaliw ang naligtas. Kung saan doon siya nagpakahayag. At tapos ngayon, siya wala na. Paano pa maligtas yung mga kanyang tagasunod? Wala na rin siya. Di ba? No, parang hindi ko makakita. Nawala. Nawawala daw. Hindi daw tayo marinig. At wala na rin daw tayo sa online. Pakilusi, ayun daw, ano yan, yan, meron naman. Meron naman. So, iyong ituloy, yung ating video. Yan. RSM, parang SM, Yan, Kasi pangalan niya yan, Rufino S. Sarmiento po yan. Sarmiento siya, kamag-anak ito ni, ni Aliyah. Kaano-ano kaya ito ni Aliyah? Oo nga, Aliyah Sarmiento. Yan, di ba? Si Rufino Sarmiento Magliba. Di ba? At siya daw yan ang seal nila, no? Siya, kaliwa na dibdib ng bawat membro. Kaya pag nakakita ka ng ganyan, membro yan. Identity nila. At yan ang patunay na sila'y kabilang sa isang tunay. Di ba? Nag-iisa pananampalataya at iisang relihiyon. Tindi, ano? Okay, tuloy natin. Ano pa sinasabi nila tungkol kay Kwan?
magliba. Diretso. Hindi, oh. Kwento pa. So ang Diyos Ama daw ay lumikha at nagpakita ng kahangahangang bagay 67 beses sa mga pangyayaring nakatala sa lumang tipan. Ang Diyos Anak naman ay mayroong 37 beses na natala ang kanyang mga kahangahangang ginawa sa bagong tipan. Tingnan naman natin yung mga ginawa ni Rufino. Diba? Tingnan natin yung mga ginawa ni Rufino. Ngayon, siya daw naman ay mayroong 100 patutuo, no? Wow. Tungkol daw sa iba't ibang mga gawa at kababalaghan, no? Na kanyang ginawa sa iba't ibang bahagi daw ng mundo. Mga patutuo daw ng mga tao na may personal daw na interaksyon at tunay daw na mga saksi. At yan daw ang mga dahilan kung bakit ang mga tao ay naniniwala na mayroon daw Diyos sa iba't ibang panahon. Ibig sabihin, yung Ama sa ulumang tipan yon. Si Jesus Christ sa bagong tipan. Si Jesus Christ sa bagong tipan, ngayong panahong ito ay si Apo Rufino, ang Diyos. Parang ano ito, mas mabigat na version ito ni Butchal eh. Oo, si Butchal, si Butchal, ano lang siya, repository lang ng Diyos eh. Ito pala ang nagre-repository sa kanya. Di ba? Hindi pala naman yung tunay na Diyos. Siya pa nga magkakasama. Opo. At si Kibuloy, yan din ang nakatira pala kay Kibuloy kasi nasa kanya din daw ang banal na Espiritu. Para si Diba? Ruping. So ito ay kumbaga napakalaking mas malaki ang kanyang kasalanan sa Diyos. Kasi mas malaking kasinungalingan ito eh. Oh. Nagdadala siya ng maraming tao sa impyerno. Maraming followers ito eh. Okay, pakituloy ulit. Siya ang God the Holy Spirit. Yan siya, no? Oh. Yan siya ng bata-bata pa. So yan ang banal na Espiritu. Kung yan ang banal na Espiritu, ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha ng banal na Espiritu na yan. Di ba? Kaya marami daw naniniwala na siya daw ay Apo. No? Pag sinabing Apo, siya yung forefather. Yung pasimula nila ng lahat. Diyos. Sa Pangasinan yata, Diyos yan, di ba? Ay Apo. Siya daw ang Diyos sa panahong ito. Ayon daw sa Biblia. Nasaan kaya sa Biblia yung pangalan ni Rufino? Pag nakita mo mula sa Old Testament hanggang New Testament, ang pangalang Rufino, ay hindi na ako magtuturo ng Ebanghelyo talaga. Hindi rin ako magtuturo sa Bible School. Kasi nabasa ko ang Biblia, buo, wala akong nabasang ganyan. Pag meron ka, at totoong nasa Biblia, ay ibig sabihin, mali ang pag-aaral ko. At lahat pala ng natutunan ko sa college, Bible college, sa master's at doctorate, lahat pala yun ay peke. Kasi siya pala naman pala eh. Hindi ko nakita sa Bible. Kailangan pala, Pastor, mag-unlearn kayo. Kailangan pala ako mag-umpisa uli, ano? Dapat pala kalimutan ko lahat ng pinag-aralan ko. Parang dito kayo mag-aral. At dito ako mag-aral. Pero kung ganyan ang Diyos ko, wag na lang. Diba? Para akong sasamba sa isang no? Galing ito sa Saudi Maaring ito ay magaling magsalita. Kasi maraming mga leader ng relihiyon na nakukuha sa galing ba sa retorika yung mga nakikinig eh. Yung mga magaling maglubid-lubid ng kasinungalingan, no? Tapos gagamitin pa ang Bible na pang-suporta na ako yan. Diba? O diba ang banal na Espiritu, Diyos? Nakikita nyo ba siya? Hindi. O ngayon, nagpakita na ako. Ako ang banal na Espiritu. Malamang ganyan ang turo niya. Ngayon, kaya lang maraming tao yung sinasabi nga sa Biblia na gullible. Ano yung gullible? Uto-uto. Gullible. Mahina ang yung kanyang pundasyon ng pag-iisip. Sa ibang salin, tanga. Maraming tao, tanga. Kasi bakit? Yung kasing ikaw ay mangmang, pero hindi ka tanga, yung mangmang pwedeng matuto pa. Di ba, nag-aaral siya pero yung tanga hindi na. Di ba? Kasi yun ay inherent na sa kanila eh. Kaya yung mga taong inherent na wala talagang pundasyon sa karunungan at nagbubulag-bulagan. Minsan ang ganun ang TNG nagbubulag-bulagan na lang, di ba? Pero mo, sabihin mong espiritu, nakikita naman. Paano siya naging espiritu? Ay, ang espiritu nga hindi nakikita. So doon pa lang, common sense na yun eh. Di ba? Tapos banal. Paano ka nakakita ng banal na tao sa buong mundo?
Kaya nga kailangan pa nga sa Romano Katoliko, i-canonize yung tao, di ba? Kailangan muna na 100 taon muna ang dadaan bago mapatunayang totoo ito, pwede itong tawaging santo. At saka lang magiging banal pag na-canonize na. Siya banal agad eh. Siya hindi pa na-canonize eh. Pambala sa kanyon, pwede. At ang sabi ay yun, Give it up, Paris. si Arnold, ito yata si Arnold Tabol. Many people will... Tabuli ba? Tabuli pa. Tabuli. Hindi, parang siya din yan nung bata pa, di ba? Parang siya po yun. Si Arnold Tabuli ay isa sa mga makapagpapatunay daw sa gawa niya at mga kababalaghan. Ayon sa kanyang karanasan. Ang problema, ang karanasan ng tao, hindi mo pwedeng pagtiwalaan eh. Pwede kasing ang karanasan mo is subjective eh. Di ba? Iba yung, ba, may nakita tayong isang bagay. Iba yung naranasan mo sa pagkita mo, iba yung naranasan ko. So magkaibang karanasan natin. So hindi pwedeng yung karanasan mo ang maging ebidensya mo eh. Kailangan may matibay na patunay at ebidensya. May dokumento. Hindi pwedeng nakita mo lang, yun na ang totoo agad. Hindi pwedeng husgahan agad na, kasi naranasan ko nanigas ako na parang si yung nalakay natin, di ba? Nahimatay ako. O kaya ako ay nangalisag ang balahibo, totoo na agad. Di ba? Kasi kaya pala nangalisag ang balahibo mo, di ba? May Ihingi ka na pala. Hingi na. Kaya ganun, di ba? Sabihin mo, ito nakita ko ang Diyos. Di ba? Hindi naman totoo pala. Minaramdaman ka lang sa katawa mo. Ano ang sabi diyan? Nakita niya sa pag-attend sa mga maraming evangelical na pagmimisyon sa bawat probinsya sa Ilocos Norte. At kumalat daw ang mabuting balita. Ay, balita lang pala. Hindi mo mabuti. Kumalat ang balita sa buong probinsya at sa bawat na daw na pagkakataon na yang si Apo Ruping ay pumupunta sa mga evangelical mission. Marami daw may sakit ang gumagaling at pumunta dahil gusto nilang magpagaling. Di ba? Kaya ngayon ay itong mga crusaders, ang tawag sa kanilang grupo, mga miyembro ay, ang mga crusaders daw ay lumalago. Yan. Tingnan natin daw ang kanyang kwento. May video ba siya dyan? Tapos na. Yan na. Wala. Patapos na. Ayun, meron. Ayan, bato ko Ilocos Norte to attend Diyan pala nag-umpisa. Centro Pizza. Di ba? Yun. Kabisat. Hindi na maintindihan to. Ano mo? Yan. So, tapos na. Yan, okay. Pakita pa natin yung isang sunod na video. May isa pang video dyan. Alam mo kasi hindi tayo makatiis Sabi nga ni Martin Luther, kung yung ang aso, pinagtatanggol ang kanyang amo pagka, ginagawa ng masama, tayo pa Yan ang magtanggol sa tunay na Diyos pagka ginaganyan naman ng mga tao at sinasabing kapalit na siya ng Diyos natin at siya na ang Diyos. Mas makatuwid, mali pala ang sinabi ng tunay na Diyos sa Biblia na siya hindi tao. At ang Panginoong Jesucristo ang naging tao. At ang banal na Espiritu, hindi kailanman magiging tao. Hindi sinabi sa Biblia na ang banal na Espiritu ay magkakaroon ng katawang tao. Siya ay mananatiling Espiritu magpakailanman. Opo, walang ganun. At ang banal na Espiritu nga, ang sumasalahat ng mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagsapi o pag-indwell sa atin. Kaya nga tayo naging mananampalataya dahil sa pananahan sa atin ng banal na Espiritu. Kung siya palang banal na Espiritu, di peke pala yung banal na Espiritu ang nananahan sa atin. Kung siya yung tunay. So lalabas, lahat ng ating katuruan ay sinungaling. Walang katotohanan. Kasi siya lang ang tunay. Kasi siya lang ang tunay. Siya ang banal na Espiritu. Siyempre, ang banal na Espiritu hindi magsisinungaling. Kung siya nagsinungaling, di na siya banal. Di ba? Kaya hindi siya banal nagsisinungaling siya Ito pala yan yata yung tagasunod niya. Opo. Baka yun yung kapalit. Tingnan natin. Hindi, parang elder po sa kanila to. Elder. Podcast din to Panoorin natin dito Tingnan po. natin kung anong sasabihin ni Sinasabi po niya dyan na Tibuli. si Roping ay katuparan ang sinabi ni Jesus. Okay, pakinggan natin, panoorin.
mga patunay na talagang mayroong persona ng Diyos. Kaya nga lang, 3 persona lamang yon Yung, ang ating nakikita diyan. At ito na ang kakaiba, katangi-tangi, na nagbigay sa ating pananampalataya ayon sa pahayag ng ating Ama, Monsignor Dr. Rupinis Magleba. Sapagkat meron din pala, at yan ang kanyang sinasabi at doktrina ng ating pananampalataya, na matatawag na Diyos Ina, na siyang nagbibigay talaga ng kakaibang aral at katangi-tangi na doktrina ng CDCC. At ang doktrinang ito na mayroong Diyos Ina, ito ay maliwanag na maipapaliwanag din natin mula sa banal na aklat. At ito nga yung turo ng ating Ama, Monsignor Dr. Rupinis. Iyan ang mga patunay Yan, okay. na talagang mayroong Nasa persona Biblia ng daw, wala Diyos. naman sinabing Kaya nga Biblia. lang, Okay, tapos na. 3 persona. Okay, kung tinutukoy nila ay ang Diyos Ina ay si Maria, tingnan natin yung isang talata sa Biblia na kung totoo bang si Maria ay Diyos din. Yun po natin. Sa Juan chapter 2, verse 2 and 4. Sabi po dito. Sabi. Basahin ko na po. Si Jesus at ang kanyang mga lagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Sa verse 4, Sabi. sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin. Ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras. Diniktahan niya si walang magawa si Maria, no? Sa ibang salin, ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag mo akong pangunahan, babae. Opo, sa ibang Si Maria hindi Diyos eh. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo hindi sumunod kay Maria eh. So kung ang tinutukoy niyang Diyos Ina ay si Maria, malinaw ang tinuturo ng salita ng Diyos na hindi siya itinuring na Diyos. Hindi nga siya sinunod bilang ina eh. Ina pa siya pero may hint siya na kasi nawalan ng alak eh. Kumbaga naubusan ng alak, ay kultura yan sa mga Hudyo na pag naubusan ng alak at nandiyan pa ang mga tao, dapat mayroong ka pang ibibili. Kasi minsan ang kasalan umaabot sa 1 linggo ang inuman sa Israel. Kasi ang alak nila hindi gaya ng alak ngayon. Ang alak nila ay yung fermented grape juice na ito ay natural. Hindi ngayon pagka mag-inuman ka ngayon ng inumin mo yung markademonyo ay baka 1 oras pa lang wala ka ng wisyo, di ba? Oo. So doon talagang socialization. Ngayon nawalan ng alak. Ang ginawa ng Panginoon Jesucristo, ang ginawa ni Maria, siyempre dahil ang Panginoon Jesucristo kasi kamag-anak niya eh. Yung ikinasal, sabi ng ibang Bible scholars, pamangkin niya. Anak ng kapatid ni Maria yung ikinasal doon sa Cana. Ngayon, sa kultura, kung sino yung kamag-anak, wala nang mailabas sigurong pera yung iba para pambili. Si Maria na ang nilapitan. Kaya kahihiya natin ito, di ba? Sa kasalan, pagka wala kang pagkain, nakakahiya. Pagka naubusan, hindi ka makabili. Parang sabi ng mga tao, napaka-espesyal na okasyon, tapos wala pala kayong pera. So, anong nangyari? Ang Panginoong Jesucristo ang nilapitan ni Maria. Kasi ang Panginoong Jesucristo din naman ay may kinikita. Dahil po siya, bago nag-ministry, siya po'y, karpentero. At noon, ang karpentero, maayos na trabaho. Hindi katulad ngayon. Hindi katulad ngayon, di ba? So, siya ay expert carpenter. So, may mga itinatabi-tabi yan. So, bago siya mag-ministry, so may sarili din siyang pera. So, marahil, ang gusto ni Maria, bumili ka. Kasi wala pa namang ginagawang himala noon ang Panginoon eh. This was the first time that the Lord Jesus Christ made a miracle. Kaya hindi ina-expect ni Maria na gagawa ng himala. Ang gusto ni Maria, anak, baka naman pwedeng may pera ka dyan, naubusan ng alak. Yun ang punto doon. Hindi naman nakalain ni Maria na gagawa ng alak. Nasabi ng Panginoon Jesus, huwag pangunahan babae o ginang sa ibang salin. So, ibig sabihin, bilang Diyos, si Jesus ay hindi pwedeng sumunod sa tao lang. At kung si Maria ay Diyos, hindi dapat ay ginalang ng Panginoon Kristo. Actually, sabi At saka si Maria na ang gumawa ng himala, ba't naman kanya pang ipaubaya sa kanyang anak? Tama, no? Di ba? Diyos naman pala siya. So, Mary was never God and will never be God Yes. forever. Even in heaven, He is not the Queen of Heaven.
Kasi yung pagiging reyna ni Maria sa langit ay doktrina lang yan na binuo ng mga church fathers ng mga Roman Catholic. Walang Queen of Heaven na doktrina sa Biblia. Si Maria ay karaniwan din lang na gaya natin. At sabi nga ng isang babae, no, na sabi nga ng isang tao na iniisip siguro ng babae na nung nangangaral ng Panginoong Kristo, tumawag. Sino yung tumawag? Yan eh. Sa messenger dyan. Hindi sa akin kasi dito yan. Dun sa video. Okay lang. Baka masira yung ating live rate. Sige, tuloy. Hayaan mo na lang muna. Hayaan mo lang. Tuloy lang yan. Kasi aalis din yan. Kaya lang mawawala yung ating Ay, hindi naman. Okay, sabi nung isang sa akin ba yun? Teka muna. Hindi sa akin yan. Kasi dito eh. Okay lang. Okay, hindi naman pwedeng patayin yung Facebook niya kasi mawawala yun eh. Okay. Ang sabi ng babae, na-imagine niya, mapalad naman ang nagdalang tao sa taong to. Oo. Kaya siya sumigaw. Sabi niya, mapalad ang nagpadede sa'yo. Jesus. Anong sabi ng Panginoon Kristo? Mas mapalad yung mga taong nakikinig sa aking salita at tumutupad nito. Biruin mo, sinabi ng Panginoon, mas mapalad pa tayo kay Maria. So, hindi mapalad si Maria kaysa sa mga karaniwang mananampalataya. At ibig sabihin, hindi siya Diyos. Kasi kung sinabi ng Panginoon, mas mapalad pa kay Maria yung mga nakikinig ng salita niya at gumaganap nito, ibig sabihin si Maria, talagang hindi Diyos. Ito sa pa, nung bumisita si Elizabeth, nung bumisita si Maria kay Elizabeth, rather, sa Lucas, chapter 1, mismong si Maria, Chapter 1. wait. Sa chapter 1 ng Lucas. Yung Magnificat. Wait lang. Magnificat. Hindi ito si Maria ang nagsabi. Si Elizabeth. Pero tingnan natin yung si Maria mismo ang nagsabi na mayroon siyang tagapagligtas at hindi siya Diyos. At siya iniligtas din lang. Pag sinabing nalulugod siya sa kan Diyos, sa Luke chapter 1 nga, verses 46 to 55. Oo po. Sabi po ulit, tingnan natin. Ilang verse 46. Tingnan natin yung mismong verse. Ayan. Sabi ko po. Anong sabi niya? Sa 46, at sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking. Sa verse 7 po, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Hindi yan sinabing, ako'y Diyos din at hindi. ako'y ligtas na sa pamamagitan ng aking pagiging Diyos. Hindi na kasi kailangan mo ng tagapagligtas kung Diyos ka eh. Bakit ka mangangailangan ng tagapagligtas kung Diyos ka rin? So even Mary recognized her need of a Savior. That's why this was his prayer, or this was her prayer. Diba? Sabi niya, nalulugod nung siya nagbuntis. Nung bumisita nga siya kay Elizabeth, naglulukso kasi yung yung bata. si John the Baptist at si Jesus kasi magkamag-anak. Si Maria kasi at si Mary, ang sabi ng iba is third cousin. So fourth cousin sabi nga ng iba second cousin eh. So it's probably third cousin or fourth cousin si Jesus at si John the Baptist. Ngayon nung dumalaw si Maria kay Elizabeth, naglulukso yung nagagalaw yung si Juan Bautista sa tiyan ni Elizabeth. Tapos sabi ni mapalad ka sa babaeng lahat. Ang nagsabing mapalad si Maria sa babaeng lahat, si Elizabeth, hindi ang salita ng Diyos. Hindi mismo ng Diyos. Kaya yung sinasabing, itinuwid ng Panginoon yung sinabi ni Elizabeth. Na sinabi ng Panginoon, mas mapalad yung mga nakikinig at sumusunod sa aking salita. O, di ba? Kaya sabi ni Maria, na nagalak ang aking kaluluwa, ang espiritu ko'y nagagalak sa Panginoon na aking tagapagligtas. So, ang Diyos din, na tunay na Diyos, ang tagapagligtas ni Maria. So, si Maria, naturo ni Karuping, na di umano ay ina ng Diyos, ay sinungaling yung turong yun. Hindi yun ang turo ng Bible. Malinaw naman hindi sinasabi sa Bible yun. Wala kailanman na sinabi sa Biblia na si Maria ay ina ng Diyos. Ba? Si Maria ay tinirhan sa kanyang sinapupunan ng Diyos. Pero hindi siya Diyos. Okay?
Sabi po dun sa ating I think sa history ng church, no? Sa um kasununyan siguro po yun, hindi ko matandaan. Prototokos ba? Yung sinasabi. Theotokos. Theotokos, hindi. Bearer of God. Yes. But not God. Theotokos. Bearer. Bearer. Tokos, bearer. Hindi siya mismo Theos. Hindi siya mismo Diyos. Bearer lang siya ng Diyos. Theotokos. Theotokos. Ah, Okay, patuloy mo yung video. may isa pa po video, yung kasunod. Siguro. Sa Kabanata 3, talata 16 hanggang sa 17 sa sulat din ni San Mateo, ito yung pagbabautismo sa ating Panginoong Isus sa River Jordan, ika nga, na ang sinasabi dito ay ganito. At nang mabautismohan si Isus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya rin aking lubos na kinalulukdas. Sa Kabanata 3, talata 16 hanggang sa Tapos yung 17 kasunod sa namang video. sulat Tapos din na ni yan. San Mateo. Inuulit-ulit na lang. So, yun naman sunod. Yung kasunod. Kasi naroon yung Oo. pagpapatuloy eh. Tingnan natin kung ano ang ibig sabihin noon na paano nila makonect na si Apo Rufing yon, yung bumababa daw kay Jesus. Tingnan natin kung paano nila kinonect yan. Kasunod. Meron yan eh. Kasi magkasunod yan. Maaring ito ang pinakamahalaga sa Yan. lahat. Tingnan natin. Nakasulatan natin o libro natin bilang isang pananampalataya. Bagaman, lahat naman na libro natin ay mahalaga lahat. Pangunahing dahilan kasi, kaya sinabi ko na pinakamahalaga itong libro na ito dahil Okay ang lang. mga nilalaman lahat ng mga ito ay Yeah, okay lang. nilalaman Okay lang, ng Kako, librong yung ito ay video ay mismo nanggaling sa ating Ama. Salitan niya mismo at maihahantulad natin doon sa 4 na libro ng banal na aklat na yung Okay, tapos tinatawag na. natin Walang na connect. bagong tipan. Walang connect. So, binanggit lang, din man pala connected. Actually, may kasunod po May yun kasunod pa. eh. Yung kanina, kaya ko pinutol yun, ang haba kasi. Okay, anong kasunod? Anong sinabi doon? Yan, si Jesus Christ po yung katuparan ng... Ayan. Yun. Yan. Parang... Yun. Yung pala siya yun. Ah. Oh, Napakalayo kasi hindi ko makita kung nasaan si Apo Ruping doon eh, no? Kumbaga, napakagulo eh. So, yun na lang ignorante ang maniniwala, no? Yung hindi marunong. At saka yung maaring hindi nakapag-aral masyado, madaling maloko kasi hindi naman sila nag-aral. Wala rin silang mga philosophical background. At hindi nila na-exercise yung kanilang reasoning. oo. At maaaring ito yung mga nadaya dahil may mga nagkukunwaring napagaling. Ganun kasi sa kulto eh, no? Sila yung sumasali dahil may gusto silang mangyari. Maaaring may sakit, maaaring nangangailangan ng comfort, at doon sa katuruan sila nakakakuha ng comfort. At maaaring gustong magkapera o yumaman. May mga pangako ito na may himala. Di ba? Kaya maraming dumadalo doon sa mga nangangako eh. At nagiging blind follower kasi nga umaasa sila doon sa pangako na matutupad. So yun yung katangian ng kulto eh. Sa emosyon at saka doon sa kanilang pagnanais na pansariling mga ambisyon at pansariling interes, kaya sila nagjo-join. Pero
hindi totoo yung kanilang mga pinaniniwalaan. Ang totoo ay yung kanilang mga pangangailangan. Eh, At yun ang totoo, Pastor. Kasi itong mga miyembro niya, karamihan sa halos lahat sila, ay kaya sila po ay talagang panatiko kay Apo Roping dahil nasaksihan daw nila ang himala, sila ay gumaling. Totoo yan, naranasan ko. Yung mama ko ay niya, nakaranas ng miracle, ng healing. Ay, kasi ganito nga, no? Kagaya ng ating sinasabi. Ang mga gumagaling sa mga ganyan na mga kulto at nadadala ng mga katuruan na wala sa Biblia pero may himala, psychosomatic naman illnesses lang yun. Eh. Ano ba ang psychosomatic illnesses? Ito yung mga sakit na dulot lang ng pag-iisip na may sakit siya dito na ganoon. Pero sa totoo, ay wala naman talagang sakit. Kumbaga, nadadala siya ng kanyang emosyon, yung mga negative niya na pag-iisip, na pag malungkot siya, humihina ang katawan, at iniisip na niya, baka siya may sakit sa baga. Naubo lang konti, naku, meron na akong cancer sa baga. No? Hindi naman totoo, dahil di nagpa-check up. Pag sinabing psychosomatic, psycho and soma, the mind affects the body. And mostly, yun yung mga sakit na dahil lang sa pag-iisip, na iniisip nilang may sakit nila, pero hindi naman nagpa-check up. Naisip lang nila, so naramdaman ng katawan, akala nila totoo yung iniisip nila. Pero wala namang evidence. Kundi ito'y kanila lang haka-haka. Kaya nga pag mayroong nangaral at sila'y nainggan yung makinig at naging positibo ang kanilang pananaw, nawawala yung pag-iisip na siya may sakit. At kiniklaim na siya magaling na. Sa totoo, wala naman talaga siyang sakit. Kaya kita mo sa mga ganitong mga kulto, sa mga nagpapanggap na sila'y nakakapagpagaling, wala namang dumaan sa proseso ng validation eh. Wala po. Kahit isa dyan, kahit kay Benny Hinn, kahit sa mga charismatic, sa mga evangelical, Pentecostal charismatic, wala namang dumaan sa proseso ng validation na yung talagang sila'y may x-ray dati. Tapos talagang pinatunayan muna na may cancer na talaga, malignant na yung tumor. Wala. Tapos nung pagkatapos na malihans ay nagpa-x-ray uli, wala na yung tumor. Wala namang ganoon silang ganoon eh. In fact, dinidiscourage nga nilang magpa-check up eh, after ng na mapagaling ko eh. At saka yung karamihan na nagsasabing gumaling, namatay din agad. Samantalang nung panahon po ng Panginoong Jesucristo, Iba. para mapatunayan na gumaling talaga ay ano po yung ginagawa, Pastor? Talagang totoo, pinapunta niya sa sa Yes. templo. Bakit pinapupunta sa templo ng Panginoong Jesucristo? Para magpakita sa mga iskriba yung mga kanyang pinagaling. Dahil yung mga iskriba, ang papel nila, sila ang nagdadiagnose o tumitiyak kung talagang magaling na ang isang may sakit. Bakit? Dahil ang mga may sakit, bawal pumasok sa templo. Yes. Kaya iniisa-isa nila yan. Pagpasok mo, titiyakin nila, wala ka bang sakit? Kahit sakit sa balat, kahit na yung hindi ketong, kahit na lang, yung an-an. Pag may an-an ka, bawal kang pumasok sa templo, pagalingin mo muna yan. Kailangan pala matulis talaga. O lalo na pag pingkaw ka, yung mga kapansanan na may diferensya sa physical na yung mga may deformities, yung mga disabilities, mga lumpo, bawal iyan sa templo. Kasi sa kanila, ang kultura nung panahong iyon, maging nung lumang tipan, nadala nila yung kaisipan na pagka may sakit, ay sinumpa ng Diyos yan. Makahawa pa sila kasi yung sumpa mapunta. Hindi, ang sumpa ay katumbas ng kasalanan. Kaya ka sinumpa dahil may kasalanan ka. At dahil makasalanan ka, bawal kang pumasok sa templo na banal yan. Hindi nakakahawa yung Kung hindi, may kasalanan siya. So therefore, bawal pumasok. Kaya nang magpagaling ang Panginoon sa for example, yung 10 bulag, di ba? Ay, 10 kitongin rather. Nasa lubong siya sa daan, tapos sumigaw sila dahil hindi bawal lumapit ang mga may kitongin, may ketong sa mga tao. Sumigaw sila, "O Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pinagaling niya. At sabi nga niya, pumunta kayo sa templo. Pumunta kayo sa inyong pamilya. Kasi bago ka makapunta rin sa pamilya, papasuri ka rin ng pamilya mo sa templo. Kumbaga, ang templo ay nagsisilbing validation ng kagalingan. Na nawala na yung mga sakit. Kaya nga kahit na kahit na konting sugat, konting galis, ay talagang i-check up yan sa templo ng mga Levita.
Di pala, no? Kaya nga, itong mga ito, wala naman nagsabing, pagkatapos ko kayong pagalingin, Wala. pumunta kayo sa PGH at magpa-x-ray. Wala. Kita mo, ang sinasabi lang nila is, claim it that you are now healed. Claim it. And when you feel that you are still sick, you just remind yourself that you have been healed by the stripe of Christ. Yun. Yun, no? 1 Peter 2:24. Na akala nila yung paggaling doon ay sa sakit na pisikal. Hindi nila alam yung 1 Peter 2:24 ay quoted from Isaiah 53 verse 3 and 4. Kinote lang iyon ni Peter sa kanyang sulat. Ang ibig sabihin doon sa Isaiah ay kayo'y sumalangsang, na kanya kayo ng lakad. Diba? Ngunit kayo pinagaling ng Diyos sa inyong mga pagsalangsang at Kasalanan. kasamaan. Ang pagpapagaling doon ay sa kasamaan ng mga Israelita. Walang binanggit sa buong Isaiah 53 na sakit sa pisikal. Pagkatapos, inihiwalay nila yung verse na yon, yung 1 Peter 2:24, doon sa context. Hindi na inilam anong pinanggalingan noon, kung saan yun kinote ni Peter. Tapos itinuturo yun lang text na yon. O sabi doon, pinagaling ng Diyos kayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Kaya kung may enough faith ka, gagaling ka. O hindi naman gumaling-galing, yung may pananampalataya. Dahil hindi naman lahat talaga ay gagaling. Tandaan natin, hindi lahat ng may sakit pagagalingin. Dahil kung lahat ng may sakit ay pagagalingin, di lahat ng Kristiyano magaling, wala na mamamatay. Kasi ang tao namamatay sa pagtanda, sa sakit, di ba? Yung mismong pagtanda nga, sakit yan eh. Yung pagkakaroon ng kulubot, wrinkles, sakit yan sa balat. Sakit yan, no? Nawawala yung, yung elasticity ng balat. Kaya nga, lumalaylay. Sakit yan. Kaya tayo may salamin, malabo ang mata. Ang panlalabo ng mata ay sakit. O, kita mo yung mga nagpipit healer, nakasalamin. Minsan pa nga yung tali rito dahil may pilay. Di Bill Johnson minsan, di ba? Tapos nagpapagaling, siya nga mismo may sakit. Tapos na-hospital din. No? Parang si recently labang itong yung tinalakay natin dati si Joey Tevez. Nagpapagaling. Pero nasa hospital siya at nagpapacheck ng kanyang blood pressure. That's in high blood. Ay, yung high blood, sakit yun eh. At saka lahat ng nagpagaling noong mga panahong walang pandemic, nawala ng pandemic. Sila din may COVID na rin. Kaya hindi totoo. Hindi ka At saka kung totoo kang may abilidad na magpagaling, I challenge them. Maniniwala ako sa iyo tunay kang may kaloob ng pagpapagaling. Sasamahan kita sa PGH. Dami doong may sakit eh. Makiusap tayo sa mga magulang, doon sa mga kamag-anak ng pasyente at sa doktor na pwede po ba? Kasi may power po ito eh. Di ba? Baka po pwede eh. Ito po ilehans ni Monsignor. Di ba? Kasi kung totoong nasaksihan eh, bakit di doon kayo magpatotoo? Ay kung ako naman halimbawa ang kamag-anak ng may sakit at wala na akong kapera-pera at may cancer yung pasyente ko, abe ilalaban ko yan sa doktor kahit bawalan mo kami. Baka pati ilabas ko na pati yan dito at ako bilib na bilib kay Monsignor eh. Eh bakit kahit isa na mga faith healer, walang pumupuntang ospital, yun ang nakakapagtaka. Di ba? Common sense lang naman kung kayo may power. Ba't pa kayo nagtatawag? Hindi na nga makalakad eh. Mag-iimbita pa kayo. Alam mo, kung totoong may power sila magpagaling, aba kung gusto nyo sumikat, pumunta kayo sa ospital at i-document nyo. Tapos i-Facebook nyo, i-vlog nyo. Kita mo, iwan ko lang, pag hindi kayo yumaman eh. Pati presidente ng China pupunta sa iyo. Oo, yayaman. Di ba? Dahil may diabetes eh. Pati si Russian president pupunta sa iyo. Ewan ko lang, pag hindi, luluhod pa sa iyo yung mga presidente. Pagalingin mo lang, kung talagang tunay ka, ewan ko lang. Diba, may taning na ang buhay, pag idodonate ko kalahati ng kayamanan ko. Kayo nagbabaka sakali, kung totoo naman pala, bakit hindi kayo magpasikat, di ba? Ito nga yung sinasabi ko na puro lang kayo harsyaw. Harsyaw? Alam mo yung pakitang tao lang para ka magkapera at makahinging donasyon. Ang tawag doon tamaan. Ang tamaan ay sapul. Sapul. Ay kung hindi tamaan. Nakailang yun. Ay, kunyari, siya ang may kasalanan Kaya hindi siya gumaling wala siyang faith. Kita mo na. Hindi mo kailangan ng faith kung may totoo kang kapangyarihan Di ba? Ang Panginoon nga nagpapagaling basta po gusto niyang pagalingin, hindi nakasalalay doon sa sinaaman na kitongin, kalaban iyon ng Israel. Di ba?
Hindi na kailangan. O, pinagaling ni Elias. Mhm. Ay, tama, Eliseo. Eliseo po. Oh. Hindi yung Kristiyano. Kaya hindi kailangan ng faith bago ang Diyos makakilos. Well, in fact, yung mga wala nga pananampalataya, mga Buddhist na hindi kilala ang Panginoon Kristo, ibang pagkakilala sa Diyos. Ang Diyos ay espiritu ng kung ano-anong mga espiritu ng tao. Pati puno, din ni Diyos. Diba? Politism kasi. Ang Hinduism, lahat ay Diyos. Pero may tatlong persona, isa lang Diyos. Yeah. Ngayon, kung totoo yun, bakit hindi naman gawin nila yan? Alam mo, sa totoo lang, kung ikaw ay nagkiklaim na ikaw ay may kapangyarihang magpagaling, abay, napakasama mong tao. Bakit mo man ipagkakait yan? Sa mga nangangailangan, di ba? Kung ako, totoong may ganun, pupunta na ako agad sa mga alam ko talagang may lumpo na gustong makalakad. At lahat pati ng patay, pinagaling ko. Ay, lahat ng patay. Lahat ng may sakit. Hindi, lahat ng mamamatay na, hindi akin binuhay ulit. Ewan ko lang. Ikaw mo, pag may isang nakabuhay na totoo, ng patay, sikat yan dahil sa social media. Ba't wala? Kasi, Kaya kasinungalingan lang yan. Kasi, naku naman, common sense. Kung mayroon totoo niyan, sikat na kayo. Dahil ngayon, ang isang vlog lang, i-share ng isa, milyon na yan, pag humanga yan. Yung mga comedy, kumakalat yung pagpapagaling ang hindi. Tama. Diba? Yung mga komedyante, no? Kung ano nang pinaggagawa sa social media. Mabilis kakalat yan, basta. Kasi Ni-invento na lang yung video. dahil sa technology ngayon. Ay, lalo pa yung gumaling, yung mamamatay na, biglang gumaling. Ewan ko lang, pag lahat ng tao sa'yo, viral ka. Ay, mas madaling kumita kung totoo. Kasi yung palang viral video Pag mayroon ka 1 million views, 50,000 pesos yan. Grabe. Uy, sabihin ko sa'yo. Equivalent sa 50,000 pesos. Babayaran ka ni YouTube. Uy, ba't di mo ipakita yung mga pagpapagaling mong totoo, kung totoo yan? Para ma-viral ka. Si Rapi Tulfo lang ang nababiral Rapid in action. Di ba? Kaya talagang So, kaya ako walang believe dyan sa mga ganyan. Dahil hindi totoo talaga. Walang katotohanan yan. Yan ay kasinungalingan lang lahat. Hindi ko sinasabing hindi nagpapagaling ang Diyos. Patuloy pa rin nagpapagaling ang Diyos, pero hindi sa pamamagitan ng mga taong ganyan. Ba't siya gagamit ng mga ganyang mapagpanggap? Di ba? Sinasalaula na nga ang pangalan ng Diyos. Gagamitin pa niya para ma-justify siya? Hindi pwede. Kaya peke yan. Wala yang tunay na pagpapagaling na naganap. matitindi. Dahil wala namang ebidensya Wala namang ebidensya Wala namang diagnostic report. Wala po, wala. Lahat naman, wala. Tapos sasabihin pag gumaling, ako ang dahilan. Magbigay ka ng ikapo. Biruin mo. Pag hindi gumaling, ikaw ang may kasalanan, hindi ako. Laging siya'y ligtas. Biruin mo, panluloko yan. Pag gumaling siyang bida. Pag hindi gumaling, ikaw ang may kasalanan. Kulang ang faith mo. Wala kang pupuntahan Kawawa ka talaga. Laging siya O kaya naman, kulang ang tights mo, damihan mo, at gagaling ka. O kita mo, tapos nagbigay ka ulit, di ka pa uli gumaling, may tinatago kang kasalanan, kaya ka hindi gumagaling. Laging sa iyo pa rin. Laging sa iyo sisi. So kawawa ang tao, pinapaikot-ikot, niloloko-loko. Yung mga tao naman gustong-gustong gumaling, o kahit mamulubi. Pati manok, pati kalabaw, binta, pamasahe. Grabe. Di ba? Pupunta ka nag-i-invite papuntang Luneta Paano ka makapunta kung wala? Ikaw, naroon ka sa Mindanao. Oo. O ikay mahirap, taga-bukid ka, ano pamasahe mo? Di ibinta mo yung isa-isang kalabaw mo na ginagamit mo sa bukid. Sa pag-asang gagaling. Bili ng Anong klaseng pang-aapi yan? Papatawag mo pa sa Luneta. grabe. Di ba? Ginagawa ng mga PT. Tapos yung petailer naka-helicopter. Yung mga pinapagaling, galing sa probinsya, Walang pera. Pag yung pagsakay sa sa barko, inutang pa. Tapos yung mga Pag uwi, hindi gumaling. Tapos sinisipan nung nagpagaling at sabi, kulang ang faith mo. Pupunta-punta ka rito. pagdating po pastor sa bahay, Kaya hindi gumaling kulang ang faith mo. pagdating sa bahay, sinisi nung asawa na ubos ang ating pera. Di ba? Pati yung kalabaw na benta. Di ba? Ikaw ang mag-araro. Sige, ikaw na. Hindi ka naman Binenta gumaling. mo
Ganun sinasa. Sino ngayon mag-aararo? Ikaw na, kasi bininta mo. May sakit na nga, pag-aararuhin pa. Talaga naman. Ito ang problema, kaya hindi tayo umuunlad eh. Isa ring dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay hindi umuunlad. Masyadong paniwalain. Uto. Uto. Magbigay ka. Ay, Yes. pagkain mo na nga. Ibibigay mo pa sa peking preacher. Tuwang-tuwa. Nagbibilang pagkatapos. Oh. Pagkatapos po niya, marami akong napagaling. Tapos aalis yan. Oo, tuwang-tuwa. Ay, di ba may isang video na Oo. talagang pinipeke lang nila at pinapractice nila yung Opo. mga, hallelujah. Pagkatapos, nagbibilang sila ng pera. Sabi, tiba-tiba na naman tayo. Ito, siya. Yan ang katotohanan sa totoo lang. Maraming Pilipino. Pag na kayong umasa sa mga tao, dumiritso kayo sa Diyos. At kung talagang ang inyong sakit ay medical, dumiritso na kayo sa doktor. Kung ayaw nyo naman sa doktor, pumunta kayo sa mga natural remedies. Sa mga... Sa mga tapos ng naturopathy. Hindi wag namang yung mga peke na TikTok ka, maghanap kayo ng BIPAD na registration. Diyan ako na biktima eh. Chinese hospital. O, di ba? Magaling daw yun magpatubo ng buhok. Ng aking ipahid dito, yung binili ko sa TikTok. Di ba? Nagkalapnos-lapnos yung aking Kita mo. Kaya minsan, ingat. Hindi lang minsan, talagang sa lahat ng panahon, mag-ingat tayo. Magsaliksik tayo kahit sa mga bagay na maliit. Yung ang kaligtasan na iyan ng kaluluwa, hindi mo pa sinaliksik. Asa ka lang ng asa sa iba. Oo. Ay, yung kaluluwa mo ang pinakamahalagang pag-aari mo. Kaso pastor, itong mga to, Dapat nagsasaliksik ka eh. hindi naman yung kaluluwa nila talaga ang concern nila dito. Pera. Pera, I mean po yung mga followers ni Apo Roque. Kundi gusto nilang gumaling. Honest to goodness. Yes. Kaya po, wag din naman nating sisihin minsan, pero atin ring sabihan na kayo po ay mali. Oo. Oo, kasi nga, saan ka naman nakakita ng espiritu yan, itao yan na mataba na puti ang buhok, na hindi nag-exercise? Banal ba yan? Kasi ang banal, dapat yan maayos din sa pangangatawan. Banal ka nga eh. Di ba dapat lahat ng aspeto, paano naging banal yun? Di ba? Kaya po. Di marunong magpigil sa pagkain. Matakaw ka, kasalanan yung katakawan, di ba? Sasabi mo, banal ka. Laki-laki ng katawan mo. Hindi ka nag-exercise, tapos ang laki mong kumain. May banal bang ganun? Kasi akala nila yung pagkain, hindi kasalanan pag sobra. Parang parang Epicurean, Okay Epicurea, okay lang. Magpasarap. Ito ang layo niya ng buhay, magpasarap. Kumain at mag-inom. Parang yan ay pananaw din po ng ng pre-grace ni Emil Domingo Oo, di ba? Yun, tama. Ka na sakit. Bahala na. Oo. Kahit di ka na magsisi. Di ba? Tapos pagka nagkasakit na dahil sa sobrang pagkain, sobrang bisyo, saka tatawag sa Diyos, Diyos, ba't mo ako nagkaganito? Bakit ikaw ba inutusan kong huwag mag-diet? Tinanong pa ang Diyos Grabe, kasi sisihin mo ang Diyos, magsigarilyo ka ng 10 taon. Tapos pag may sakit ka na sa baga, may cancer ka na, sasabihin mo ngayon sa Diyos, bakit ako pa? Kung ang Panginoon nga ay malupit baka, di ba? Pinatay na. Pinatayin na Sisisihin mo ako, ikaw ba inutusan kong magsigarilyo? Ganyan po talaga. Kumain ka ng taba ng baboy. Pagkatapos ng may kolesterol na, nagbara na ang ugat sa puso mo. Diyos ko po, bakit po ako? Bakit ako pa? Ay talagang ikaw talaga. Bakit hindi ikaw? Ikaw nga yung kumain Hindi ka nga nagtimpi. Tapos ngayon, bibintang mo pa sa akin pag nagkasakit ka. Di ba? Anong klaseng yan? Paki-explain. Sabi di ba? Paki-explain, anak. Paki-explain. So, ayun. Di ba? Mali Mali yung ating pag-iisip tungkol sa Diyos Hindi talaga. Susuwayin mo, tapos sisisihin mo. Mhm. Ano ba namang mga tao ito talaga? Kaya sabi ni R.C. Sproul, you don't know God and you don't know who you are. What's wrong with you? What's wrong with you people? Are you people? Or animal? Or animal? Diba? Kasi wala na kayong bait Ba't kayo gano'n? Nananiwala kayo sa ganyan. Apo Ruping, Espiritu ng Diyos.
Yung iba naman, okay. Kaya mo siya. Tawag siya ng tawag. Eh, Kung sino ka man, huwag ka nang magtatawag. Wag ka Nasisira yung aming ano eh. nadidistract ko. Nadidistract kami. Okay. Sige, isa pa ang video. Yan. So kanina po pastor yung ano Ah. tungkol doon sa John 14:16 no, Mm. na siya yung yung comforter Sinasabi ni Siya daw yung bumaba. Yes po. Paano nangyari yun? I mean, paano natin ito i-review? Sige daw, tingnan natin. Ah, Na siya daw ang doon daw sa sa kaso iba na to eh. Yung Sige, kanina po, okay. Sino kaya eh? Naku. Hmm. Aba, talagang sinabi niya sa kanyang Siya ikatlong mismo. testament. Yo, Mayroon palang third testament, ano? matindi po ito. May Old Testament, may New Testament, and Third Testament. At ang gumawa po nun si Apo Roque. At sinabi din niya na siya mismo ang nagsalita na ako ang espiritu demonyo ay santo. Grabing blasphemy po. Grabe, blasphemy, demonyo talaga ito eh. Ang naghahari sa kanya demonyo. Kasi hindi ito masasabi ng taong tunay na banal at may Espiritu Santo. Matatakot ka eh. Masasabi lang ito ng may demonyo na sa ulo. Kasi hindi mo kayang sikmurahin kahit na ikaw ay hindi marahil Kristiyano, hindi ka magpapanggap na Diyos eh. 'Di ba? Kahit siguro atista o kahit siguro isang may sira ng ulo eh. Wala pa naman ako nakitang sira ang ulo na nagpanggap na siya Diyos eh. Marami akong nakita na nasiraan talaga. Na ang kanilang is sila yung sugo. Pero hindi na sila nagsabing siya ang Diyos. Wala pa. Pero ito masigit pa doon sa mga nasiraan eh. Talagang sinasabi niya ng tahasan pala na I am the Spirit of God. Alam mo po, Pastor, ano po? Sa Bible, yung mga Hudyo, galit na galit kay Jesus eh. Babatuin siya, papatayin talaga siya. Kasi Hindi nagpapanggap siya ng Diyos Yes. daw. Yung sabi ni Jesus na siya ay bago pa si Abraham, siya Ako na, na. ako na. Yun ay nangangahulugan talaga na kiniklaim ni Jesus Christ na siya ay Diyos. Mm. Kaya galit na galit ang mga Hudyo sa kanya, babatuin siya. Ay, kung pupuntahin natin dito doon. wari ko pinagbabato talaga ito. Ay, hindi lang. Baka hindi na siya abutan ng buhay doon. Grabe itong Kasi babatuhin siya hanggang mamatay. Kasi bawal na bawal sa mga Hudyo magpanggap na Diyos ka. Iisa lang ang tunay na Diyos. Sa Panginoong Hesus nga, hindi na nila pinaniwalaan. Ikaw pa. Parang si Kubuloy. Si Jesus daw ay nabigo sa Jewish setting. Kaya daw siya ay sinugo ng Diyos sa Gentile setting. Wow. Si Kubuloy. Kasi daw nabigo daw ang Panginoong Kristo eh. Na yun daw serpent seed ay patayin na tuluyan. Hindi niya nagagawa, no? Oo, hindi nagawa. Kaya daw hindi na kompleto ni Jesus sa mga Hudyo ang kanyang pagliligtas. Kaya Siya daw ang sinugo bilang Jesus naman sa mga hintil upang siya naman ang gumanap ng hindi naganap. Mas mataas pa rin si Kibuloy sa tunay na Kristo. Siya ang katuparan ng mga hula, si Kibuloy, hindi ang Panginoon Kristo. Ito naman, mas mataas niyan. Kasi siyang sumasanib kay Kibuloy. Ay siyang banal na espiritu eh. Kung buhay kaya po si Pablo, ano kaya pong gagawin niya dito sa mga ito? Kapag sasasampalin niya. Hindi naman. Sasabihin niya, kayo ay, kasi si Pablo hindi man nananakit eh. Talaga. Ang sasabihin lang ni Pablo ay, kayo ay, nasisiraan na ng ulo. Ganon. Nahihibang na ba kayo? Tagagala siya? Nag-umpisa kayo sa biyaya, nagtapos kayo sa gawa. Yun ang sasabihin niya, hibang kayo. Yun yung mga salita ni Pablo. Po? O nahangal na kayo, o nasiraan na kayo. Yung hibang kasi, nasiraan ng bait. Ibang talaga. O na mental hospital, parang ngayon. Malala. Doon kayo pumunta sa mental, yun ang sasabihin ni Pablo. Kung saslang ha. Pero itong mga false teachers na ito, sasabihin ni Pablo, ay kayo sumpain. Oo, pakasumpain kayo. Yun. Pakasumpain. Anathema, no, doon sa Greek. Pag anathema ay may connotation ng
mapunta kang impyerno. Mhm. Yun yung anathema. Parang ano po siya eh. Let him be cursed Sa forever. impyerno ka na. Yun. Kaya sasabihin ni Pablo rito, sa impyerno kayo. Di ba? Taga-impyerno kayo talaga. At sinasabi rin po namin yan. Itong mga false Opo, teachers. kaya nga po kami nagsasabi ng gano'n. Akala ng iba ay wala sa Bible yung talagang sinasabihan ng mga false teachers na maimpyerno kayo. Meron po. Binabanggit din sa Biblia ang mga pangalan. Tulad nila Himeneo at Fileto, si Alejandro, Panday Tanso. Ibinanggit yan nila Juan at ni Pablo. Nang papangalan sila. Ang Panginoon Jesus nagpangalan din. Diba? Sabihin mo sa asong gubat na yan na tumutukoy kay Herodes. Diba? Yun yung challenge din po, Pastor, yung mga followers, no? Ito, Apo Ruping, kung kayo nanonood, pwede kayo mag-comment dyan. Opo, maghunos dili po kayo, no? Mag-isip-isip po Opo. kayo. May pagkakataon pa po kayong maligtas. Kaya Habang kayo- buhay pa kayo, pero kung tama. mamatay po kayo, na kayo naniniwala dyan sa kultong yan, sa katuruan na yan, ng roofing na yan, Apo Roofing ninyo, ay kami po ay nakikiusap, umalis na po kayo dyan. Parang Dahil awa. po, parang awa nyo na. Mawaring kayo sa kaluluwa ninyo. Maawa na po kayo sa inyong sariling kaluluwa. Kayo po ay patungo sa kapahamakan. Yes po. Wala pong espiritong naging tao at Mhm. kailanman ang banal na espiritu hindi magkakatawang tao hanggang sa walang hanggan. Siya mananatiling banal na espiritu, hindi nakikita. At siya po ay hindi po kailanman makikisang-ayon sa ganyang katuruan. Laban yan po sa katuruan ng Diyos. Opo. Na ang Diyos ang espiritu ay naging tao, kailanman hindi po magiging tao. Opo. At ayaw po. Isa lang po ang nagkatawang taong Diyos, ang Panginoon Kristo. Opo. At ayaw po ng Diyos na mayroon siyang karibal, Opo. kompetensya. Ayaw ng Holy Spirit na Ang Diyos po ay Diyos na mapanibuguin. At parurusahan niya ang aayaw sa tunay na Diyos. Yes. Kung hindi man dito sa lupa, sa impyerno po ang parusa ng Diyos. Talagang meron. At kahit ayaw mong maniwalang may impyerno, ay magugulat kayo, magigising kayo roon. Pag ayaw niyong sumampalataya. Opo. Dahil hindi mawawalan ng bisa ang salita ng Diyos. Kahit ayaw mong paniwalaan, matutupad yan. Dahil yan ay sa Diyos eh. Hindi ikaw ang masusunod dahil ayaw kong maniwala, wala. Kahit sabihin mong wala at iyong angkining wala, magpakailanmang hindi ka maniwala, mangyayari yun. At Diyos iyong nagsalita eh. Opo. At makikita mo ang iyong sarili, kasama mo na si Rupin, si Rupin. Apo Ruping doon sa impyerno. At kami, Kaya po ako po ay nakikiusap. Yes. Kami nakikiusap na kayo po talaga ay umalis dyan. Opo. Kawawa po kayo, talaga pong kailanman po ay walang kaligtasan po sa ganyang maling katuruan. Parang awa nyo na sa inyong kaluluwa. Concerned po kami sa inyong kaluluwa. Kami po ay naniniwala na kayo lang po ay naligaw, kayo lang po ay naguluhan, kayo lang po ay napapaniwala ng kasinungalingan. Opo. Pero kayo po ay aming hinihimok na mag-aral po kayo. Yes. Huwag po niyong pairalin yung, ay dito na ako nadapa, ay dito ako babangon. Ay paano kung nadapa ka, ay doon sa ng kalabaw. O di doon ka pa rin babangon, aron na nga yung ng kalabaw, di ba? Mabuti kung papaitan, ano? O kung papaitan, ay di masarap yun. Ay paano yung mapait na lang talaga? Di ba? Kaya po wag na po tayong maging sunod-sunuran lang sa kultura natin. Ang tao ay binigyan ng Diyos ng isip upang magsiyasat. Opo. Wag niyo pong ikatwiran na total, sino ba kayo? O wag ganoon. Kasi po kayo naman po ay mag-isip din. May sarili naman kayong isip eh. Opo. May Biblia naman sa inyong bahay. Bakit po hindi niyo basahin? At yung sinasabi ni Apo Ruping, yung kumpara mo sa Bible. Di ba? Kaso matindi po niyan, Pastor, yung Third Testament na yun, kapantay talaga. Mas, meron bang ganun? Meron Nakapantay? dito O sige, pakipanoorin natin. Kapantay pala yun ng Oo. Bible eh. So yun ang problema, no? Dito muna sa video. Sobrang nadaya. Kung makikita mo dyan yung video 5, no? Yung sabi ni Apo Ruping sa kanyang testamento. Video 5 ba yan, Sai? Yan. Tingnan po natin kung ito yon. Yan na nga. Yun. Wala.
Ama. Hmm. Wala na pong ibang katotohanan malibang ang itinuro lang ng Panginoon Kristo. So, Yes. ano mang kumukontra sa turo ng Panginoon Kristo ay hindi po Hindi po sa katotohanan. Kasi siya lang katotohanan. Hindi naman po pwedeng may dalawang katotohanan na puti ito pero itim. Sabihin mo puti rin. Hindi pwede. Kasi may tinatawag undisputable tayo na facts eh. Ay. Pag sinabing na ito'y puti, hindi mo pwede nang sabihin itim yan. Mhm. 1 plus 1 is 2. Hindi mo pwede na iyang baguhin ang ano. Ang Panginoong Kristo ang pinaka-ultimate na nagturo ng katotohanan. Kung kukontra sa kanya, hindi mo pwedeng sabing katotohanan din iyon. Hindi pwedeng magkontrahan ang katotohanan. Eh. Karibal, no? Walang katotohanan nagsasalungatan sa isa't isa eh. Kailangan ang katotohanan ay sumasang-ayon sa dati ng katuruan Yes. ng katotohanan din. At ang Panginoon Kristo ang nagturo ng katotohanan. John 14:6, I am the way, the life, the truth, and the life. I am the truth. So, any teaching that contradicts the teachings of the Lord Jesus Christ is not truth because He is the truth. Mhm. And we cannot argue, no? Kasi siya ang Diyos eh, na nagkatawang tao eh. Tapos sasabihin mo, mali siya. Sino naman si Apo Rupeng? Diba? Ay, taga-San Fabian lang siya eh. Diba? At, Pastor, paano niya ipapantay ito? Ito ang ano eh. Nakakaubos ng pasensya to. Oo, parang galit ka na. O, magunos dili ka. So, Baka- paano niya ipapantay ito sa Biblia, no? Sa Yung salita canonized- ni Rupeng. Opo, yung testamento ni Ruping na ito, doon sa canonized na Bible natin. Oo, kasi nga, paniniwala, Diyos siya. Doon nag-uumpisa yung, dahil Diyos din siya, ang sinabi din niya, totoo rin. Kaya dapat ang una nating dispute ay yung pagka-Diyos niya talaga. Kasi once na ang tao ay mag-alinlangan sa kanyang pagka-Diyos, mag-aalinlangan na rin siya sa kanyang ikatlong testament. Wala pong third testament, wala po. Yes. Yan po'y gawa-gawa lang. Wala na po kahit sa history ng Christianity Yes po. ay pinagtibay na there are only 66 books that are to be considered as words of God. Mhm. Or the authors are from God. From Genesis to Revelation. And there's no additional. Ano po The sabi? church history, yan po'y tinapos na eh. Ba? Kinanonize na. Canonized na eh. Tapos na. Canonized na ang New Testament. At may ending na. Okay, pakinggan natin muna, no? Para ma-refute natin na mayroon pa bang ibang revelation sa Pahayag chapter 22, verse 18 to 19. Yes. Sabi po Pakibasa mo kung mayroon pa ba na pwede pa bang magdagdag sa Biblia at magkaroon pa ng Third Testament? Pakinggan mo. dito po. Basahin natin. King James ito eh. Ang sabi. Sa verse 18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salitang ito. Sa salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salop na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ang mag-alis sa mga salita ng aklat na ito, sa hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa puno, kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Oh, nagdagdag siya eh. Nagdagdag Oh. po siya. Anong sabi ng huling aklat ng New Testament? Kung At pinakahuling aklat ng Biblia. Kasi ang New Testament ay kinikilalang pagtatapos ng Yes. Old Testament. Mhm. So from the Old Testament to the New Testament, huli ng aklat ang pahayag ni Juan. Dahil siya lang naman ang saksi mismo, apostol siya eh. Kaya may karapatan siyang magsalita at pinagpakitaan siya ng Panginoon Hesus eh. Ng mga pahayag niya, revelation sa island of Patmos eh, sinulat lang ni John the Beloved eh, di ba? At anong sinabi niya? Doon sa huling bahagi ng aklat, ang sino mang magdagdag ng anuman sa nilalaman ng aklat na ito, Daragdagan. idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga Parusa. sumpang nakasaad dito. Yes. Ay di lahat ng sumpa sa Biblia, mapupunta kay Ruping. Kaya ngayon,
Kawawa naman siya. Nasa impyerno siya ngayon. Nasa impyerno na at sagad-sagad ang parusa sa kanya. Kasi po, bakit namin natitiyak ng isang tao ay sa impyerno? Galatia chapter 2. Yan, yung kayo ay masumpa. Po. Sabi dito, verse 8 ba yun? Chapter 2, verse 5 and 8. Sa 1 yata, Pastor. Mm. 1 ano po? Galatia 1. Chapter 1, verse... Galatians chapter... nga. Anong sabi dyan? Mhm. Dahil po dito, datapat kami... 1:8. 1:8 po. Datapat kahimat kami. Malalim kasi ito no? Ano yan? O, King James. Okay lang. lang King po. James. Oh. King James naman ang binabasa ng mga followers ni Kaya mo isinunod. Opo. Di tingnan natin kung ano sinasabi ng King James nila. Sabi dito, Isa lang naman yan eh. yes po. Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming pinapangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Ano ba yung ebanghelyong tinanggap na ng mga sinulatan ni Pablo? Patungkol kay Yung Jesus. patungkol kay Jesus, walang Rufino. Walang iba. Kasi kung may Rufino yon yung kanya, ay di maniwala tayo kay Opo. Rufino. Mhm. Eh kaso, nung panahon yun, wala pa si Rufino eh. At sino mang magbago nung ipinangaral na ni Pablo, na wala pang ipinapangaral si Rufino, ay masumpa, accursed. O sa ibang sali sa Greek, anathema. At ang ibig sabihin ng anathema ay be accursed in hell. Yes. Yun yun. Ito ay striktong babala, no? Kapag-distort sa katuruan ng salita ng Diyos. No? Judgment or dropping straight into hell. Yun ang ibig sabihin ng curse. Dropping straight into hell. Matindi yun. Anathema. O ano yung mabuting balita na tinanggap ng mga taga-Galacia na si Jesus ang tagapagligtas at hindi si Rufino. Hindi po si Rufino. Si Jesus At si Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao at sapat na yung kanyang ginawa para bayaran ang kasalanan ng tao, wala nang sino mang qualified kundi ang Panginoon Jesus lang. At nang siya mamatay doon sa krus ay siya ang humalili para sa makasalanan. At tayong makasalanan ay naligtas dahil sa kanyang biyaya. Sa biyaya tayo naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesus lang. Hindi kay Rufino. Yes. Hindi kay Rufing. Pastor, ang nakikita ko pong problema nitong mga followers dahil they are lack of proper hermeneutics. Paano nila ini-interpret yung mga nakasulat sa Biblia? Ang ginagawa po kasi nila, mayroon na sila talagang, yung sinasabi nga po natin, yung pinag-aralan po namin sa ituro ninyo. Sabi niyo. Mayroon na sila talagang preconceived ideas at saka yung mga talagang doktrina na nila. Ngayon, hinahanapan na lang po nila ito ng scriptures, ng passages sa scripture Tama, na oo. bibigit sa kanila. They are using the Bible as a springboard Yes. for their own false teachings. Kumbaga may sarili silang katuruan na galing sa kanila lang, wala sa Biblia. Ngayon, i-justify nila sa pamamagitan ng pag-twist sa kasulatan. Sasabihin nila ito yon. Pero yung katuruan na yon, nilikha lang ng kanilang kokote yon. Wala sa Biblia. Pero dahilan nga sa ang mga tao ay sabik sila sa iba't ibang katuruan, lalo na pagka yung sinasabi nilang kakaiba, misteryoso, kakatwa. Kasi ang tao ang gusto may misteryoso pa. Ba't ka maghahanap ng misteryo? Ito na nga. Ba't mo hahanapin pa doon sa napakagulo na katuruan yung kaligtasan simple lang naman ang Biblia Sabi nga ni Pablo, maunawaan ito ng kahit ng bata Payak na katotohanan. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ako pumunta dyan na mayroong rhetoric. Hindi ako pumunta dyan na mayroong mga karunungan at filosofiya ng tao. Simpleng isinasabi ko sa inyo na si Jesus, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao. Ayun nyo bang paniwalaan yun? Tapos gusto nyo pang maniwala sa kung ano-ano? Simpleng katotohanan na si Jesus ang anak ng Diyos, siya ay nagkatawang tao dahil walang taong karapat-dapat na maghandog para sa kanyang sariling kasalanan dahil ang tao lahat ay nagkasala. Kaya kailangan may taong banal. Walang taong banal.
na kahit isa, na walang kasalanan kahit isa. Pati si Rufino, wala yang karapatan na magsabing siya ay banal. Walang taong banal sa kanyang sarili. Pag sinabi mong wala kang kasalanan, yun ang una mong kasalanan, nagsinungaling ka. Opo. O diba? So kaya nga ang Panginoon Kristo, Diyos na nagkatawang tao, para siya ang gumanap ng hindi natin kayang ganapin. Kaya nga magandang balita ay may gumanap hindi ikaw. May sumalo sa iyong parusa. Diba? Sa kanyang kamatayan sa krus ay kanyang dinala ang ating mga kasalanan. At doon sa krus, pinarusahan tayo. Parang tayo ang nasa krus. Diba? Na siya ay ginawang tulad sa isang taong makasalanan kahit wala siyang kasalanan. Sabi ni Pedro, ni isang kasinungalingan man lang ay hindi namin narinig sa kanyang bibig. Perpekto siyang banal. Bakit? Kailangan ng Diyos Ama na mayroong perpektong banal na tao na magbabayad, na siyang mamamatay. Ay walang perpekto eh. So ang ginawa ng Diyos Ama, ipinadala ang kanyang bugtong kaisa-isang anak upang mamuhay ng perpekto. Walang kapintasan, banal. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi ni John the Baptist. At pagkatapos ng siya mamatay sa krus, ang sabi ng salita ng Diyos ay sa kanyang kamatayan ay dinala niya ang ating mga kasalanan. At gumaling tayo dahil sa kanyang kamatayan. Yung kanyang dugo ang pambayad niya para sa ating kasalanan. Dapat tayo ang mamatay, dapat tayo pumunta sa impyerno, dapat tayo parusahan ng Diyos. Pero si Jesus sa kanyang kagandahan loob at kahabagan, walang pupunta sa langit kahit isa. Kung hindi siya ang aako, siyang umako. Kaya ang kanyang kamatayan na tawag dyan ay substitutionary death. Panghaliling kamatayan. Siyang scapegoat. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa buong sanlibutan na isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. It's only through faith in the finished work of Christ, not in your own work. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, ang sabi, pakibasa mo, maganda doon siguro sa salin ng mga ni Apo Rufino eh. Ano ang sabi sa Efeso? Sabi ni Apo Rufino, kailangan daw sumunod sa kanya ang tao para maligtas eh. Yun ang Pero sa mo, mga utos niya. Ano? sa gawa pa rin ng Oo, kaligtasan. sa gawa pa rin. Hindi na nga siya tunay na Diyos, papasundin pa niya sa kanyang katuruan para maligtas. Ay hindi na nga kayang maligtas ng tao sa pagsunod sa tunay na Diyos, doon pa sa peking Diyos. Lalo mapapahamak. Paano ka mapamak? Anong sabi? Paano ka maligtas? Paano? Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi dahil sa inyong mga Hindi gawa. sa pamamagitan ng iyong mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri, mapuri. sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus. Upang gumawa ng mabuti, mabuti na itinakda ng Diyos na ating gawin noong pamanguna. Yes. Kaya kita mo, no? Paano naligtas ang tao? Sa biyaya. Biyaya. Hindi binabayaran. Hindi ginagawa ang kaligtasan ng sariling kakayahan ng tao. Hindi natin kayang maligtas sa ating sarili. Maruming basahan ka. Kaya nga, Lahat. sabi sa, doon sa Isaiah 53, no? 64, 6, sabi doon, ang inyong mga mabubuting gawa ay pawang maruming basahan din lang sa paningin ng Diyos eh. Kahit yung ating mabuting ginagawa, ito'y marumi lang basahan din. Walang kwenta ito dahil tayo'y likas na makasalanan. Kahit gumawa ng mabuti, hindi katanggap-tanggap. Malibang, nasa iyo ang katuwiran ni Kristo. Nalibang sumampalataya ka kay Kristo, yun lang ang makapagliligtas sa atin. Yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo, hindi dahil sa ating mga gawa upang walang magmapuring tao sa Diyos. Kung ang kaligtasan ay sa gawa, abay di tayo magkakasala doon sa langit. Pero mo, tatanungin ka, bakit ka naligtas? Ako po'y mabuting tao kaysa kay Pastor Derek. Ako po'y nagdonasyon. Ay, tika, bagsak ka. Eh, sa iyo palang gawa, makasalanan ka. Pero pagdating mo sa langit at sinabi mo, diba, rhetoric, bakit ka naligtas? Diba? Eh, sinabi po ng Biblia eh. Sinabi po. Nang sino mang sumampalataya kay Jesus eh. Si Jesus po ang nagdala sa akin dito. Ako po'y sumampalataya sa kanya sinabi. Paano kang hindi ililigtas ng Diyos? Opo.
Ay yung hukom ang mismong nagligtas dahil si Jesus ang hukom ng lahat ng tao eh. Yes po. Hindi si Ruping. No? Hindi suriping. Ang Panginoong Jesus na siyang huhukom sa atin, sana, ay siya rin namatay para sa atin. At ang Diyos na magpaparusa sa atin, na nagagalit sa atin, siya din ang nagbigay ng pambayad para bayaran natin ang ating utang na kasalanan sa Diyos. Tama po. Paano hindi tayo tatanggapin ng Diyos? Ay ang Diyos din ang nagbayad para sa atin, para sa kanyang sarili. Nagkautang tayo sa Diyos, hindi tayo hininga ng Diyos ng pambayad dahil wala tayong pambayad, tayo kapos, tayo makasalanan, tayo hindi perpekto. Ang ginawa ng Diyos, binigyan ka pa ng pambayad. Ito ang aking anak. Siya ang tutubo sa'yo. Manampalataya ka sa kanyang gagawin doon sa krus. Hindi sa gawa. Kaya nga ang lahat ng reliyon, sa gawa lahat. Mapahindo, mapabudi, sundin mo ang mabubuting gawa para maging kaisa ka ng sa nirvana. Ganun din po ito eh. Si Oh. Ruping. Tapos, di ba, sa Roman Catholic, magpabinyag para ka mahugasan ang kasalanan mo bilang bata. Pag nagkasala ka, magpakumpil ka sa elementary para mahugasan uli. Sa gawa ang kaligtasan, magpakabait ka. Tapos pagka ikaw ay nagkasala, pagkatapos magkumpil, di dapat ikay magkumpisan. Di ba? Marunong ka na naman ang pumunta doon, punta ka doon. Oo, ako po'y nagkasala, udasalin mo ito, 10 ama namin, 10 ama namin, 50 abagin ng Maria, 10 luwalhati. Ang dami na Dodoblihin ko na po. Bakit? gagawa. Gagawin ko pa po yun bukas eh. Eh di ngayon ko na, lubusin ko na, di ba? Binabayaran natin eh. Eh di nga kayang bayaran eh. Dahil sa iyong patuloy na pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan, lalong hindi ka makalupot ng langit. Kasi kapos nga. Oh, tapos pag nagkasala ka pa rin pagkatapos magkumpisal, magpari ka na. Magmadre ka na. Hiwalayan mo ang asawa mo, magpari ka. Ngayon, pagpari ka na, mag-asawa ka muna, di ba? Kasi para maligtas ka, may special na may komunyon kasi sa kasal eh. Ang komunyon nakakapagligtas sa kanila eh. Kasi tuwing komunyon, di umano, ay nagiging tunay na laman ni Kristo yung mystical. Na pagka tumunog yung kampanilya, tiring pagbaba noon nung mumpo, yung grape wine, naging tunay na dugo na ni Jesus yun. Tapos pagbaba nung ostya, naging tunay din na laman ni Jesus. Anong tawag sa'yo pag kinakain mo ang tunay na dugo at tunay na laman? Cannibal. Cannibal. Eh kung Diyos yun, ang kinakain mo, Tiyonibal. Tiyonibal. Oo nga, no? O di ba? Kumakain ka ng Diyos. God eater. Pero mo Diyos kinakain mo, tapos bukas idudumi mo ang Diyos. Di ba napakalaking kapusungan nun? Nakakainin mo ang Diyos. Eh syempre, pag kinain mo ang Diyos, dahil si Jesus daw yun eh, tunay na laman eh. At yan totoo ha, bulat-latin mo ang katuruan yan. Transubstantiation yan. Opo, para substansi. Hindi po inimbento namin yan. Kapusungan po yan na kakainin mo ang Diyos, dahil yun daw, ostya, naging tunay na laman ni Kristo. Eh, sino si Kristo? Diyos. Pag kinain mo, di kinain mo ang Diyos. Ay bukas, idudumi mo ang Diyos. Napakalaking kapusungan. Ginagawa mong dumi ang Diyos. Pinoproseso ng iyong tiyan. Ang problema, naging naligtas ka sa pagkain mo lang. Ay, nagkasala ka kinabukasan, kaya paulit-ulit kang sisimba. Sa pag-asang pagkain mo ng Diyos, maligtas ka. Kain ka ng kain ng Diyos. Biro mo, di ba? Kahit tingnan mo sa diksyonaryo, ano yung transubstantiation? Yan ang doktrina. Kakita mo ibang ebanghelyo na Galatia 1:8. So kung may magturo ng kakaiba sa aming itinurong ebanghelyo, pakasumpain siya. Kaya kita mo, kami rin po yung nagmamakaawa na rin sa mga Roman Catholic. Gusto po namin maligtas. Kaya po ako po sakristan eh. Ako po ay naging scholar ng ng Mount Carmel. Ang Mount Carmel sa Infanta Quezon, yan po ang nagpo-produce ng mga madre at pari. May Carmelite sisters po doon, sisters. Yung pong spokesperson ng CBCP, si Father Francis Lucas. Yan po yung station manager noon. Ang tatay ko po noon ay talent ng radio talent. Yan yung mga sa drama sa radyo. Galing. Di ba? At si Father Francis Lucas, ang kora paroko rin noon. Ngayon ay naging spokesperson po siya dati, no? Ng CBCP. Yung aming Mount Carmel High School, mga mother and teacher. Mga kapatid ng pare. Talagang, Si Ruela Villaflor, teacher namin sa math. Naku, takot ako doon kasi kapatid ni Father Dabu.
Tapos talagang hindi ako marunong masyado sa math eh. Pagkababating-ting, katabi namin ng simbahan, tang, 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 Angelus. Tatayo kami lahat, alas 12. Magpipray kami ng Hail Mary, Our Father in Heaven, Hail Mary, and Angelus. Memorize ko nga ang Bible noon kasi tagapanalangin kami, may mga verses kami bibigay sa amin, panalangin ng bayan, mga kabataang lingkod, yung mga magdadasal. Opo. Pero hindi ko nakita roon natagpuan ng talagang ako ay nakatagpo ng katotohanan. Sabi ko nga, sabi ng turo ng lola ko, ang Diyos daw ay naroon sa simbahan eh. Pag wala sa simbahan, di wala akong Diyos. Di ba? Anong klaseng Ang Diyos? simbahan Akala ko si Kristo yung nakapako doon, nakabayubay doon sa picture, sa unahan ng St. Mark Cathedral. Akala ko siya lang yun. Pag wala na ako roon, wala na si Kristo, di na ako kita. Ang bahay namin, laging tinatahanan nila San Roque, matanda. Yung di umano ay nagpapagaling na santo, na may aso. Pag lumuhod ka doon sa San Roque, pati aso niluhuran mo, ay naroon yung aso sa paano ni San Roque. Lumuhod ka, pati aso, niluhuran mo na rin. Tapos yung aso may dala-dalang tinapay. Di ba? Tapos may sugat dito si San Roque na matanda. Kasi pag San Roque matanda, malaki yon. Hindi edad. Pag San Roque bata, maliit. Yun, akala mo, edad. Pag San Roque matanda, malaking rebulto ni San Roque. Ang lola ko'y magdadasal sa mga kaluluwa. So pag may namatay, may paapat na po, andun din ako. Habang nananalangin, panalangin po't kahabagan ng kaluluwa ni Derek, ay hindi pala, buhay pa yung kami naman tagasagot, opo, siya nga po. Ang problema, ang sinasagot ko sa isip ko, puto. Kasi may puto yan eh, pagkaitasalan eh. Pansit, suman, yun. Puto, pansit, suman. Kasi pumupunta lang ako dahil bata ako. Hindi naman ako interesado dyan sa dasal nyo. Interesado ako doon sa puto, suman, at saka doon sa pansit, na yun ay inilalagay doon sa suha ng saging. Di iniintay kong matapos. Pagkatapos, busog na naman. Hanap na naman kami ng namatayan. Kasi pag may namatayan, ay di may paapat na po. Bibilangin na naman namin yun. Ganun pala po. Di ba? May pasiyam pa yan eh. Pagkamatay, may pasiyam. Kasi sa Romano Katoliko, pasiyam yan. Tapos may pasiyam. May handaan yun. Siyam na araw. Tapos sa apat na po, mayroong pinakang pinali. Kasi sa ika-4 na pong araw daw, yun daw kaluluwa aakyat na. Kaya kailangan mayroong parang pinakang granding handaan. Kasi aakyat na yun sa purgatorio eh. Wala namang pumupunta sa langit kasi sa Romano Katoliko eh. Ang pumunta pa lang na Pilipino sa langit, si San Lorenzo Ruiz at saka si Kalungsod. Kasi yun ang dalawang santo lang na Pilipino eh. Bago ka pumunta sa langit, kailangan maging santo ka. Hindi yung santo lang na yung dalawa na Pilipino ang pumunta. Si Kalungsod, nung ipinta, ay ano yan, yung si Tubid. Si Ronald Tubid yun, ang ginawang model. So pag pinanalanginan mo si Kalungsod, si Ronald Tubid ang dinadasala mo. Hindi pwede si Tubid Yung basketball player. Parang nagkakaso Siya mismo ang ginawang model. Biruin mo, habang nakalood ka kay Kalungsod, nilulura mo si Ronald Tubid. Ay, nako po. Kita mo, that's how we have been manipulated into thinking that we are serving the true God inside our religion. Yes. Kaya ito si Apo Ruping talaga. We were taught the wrong doctrines. We were taught the wrong teachings. Sinabing ito ang kaligtasan. Gumawa ka ng mabuti. Magsikap ka para marating mo ang langit. Gumawa ka ng hagdan. At ang hagdan ay yung lahat ng mabubuting gawa mo. Ang problema sa Kawikaan 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao, pero kamatayan ang dulo nito. Kung hindi ayon sa salita ng Diyos ang katuruan, akala mo punta kang langit, hindi. Anong katuruan? Si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kung hindi kay Jesus. Dahil si Jesus lang ang namatay para bayaran. Hindi sa pamagitan ni Ruping, hindi sa pamagitan ng ating gawa, hindi sa pamagitan ng relihiyon natin, kahit sola scriptura, hindi makapagligtas. Only Jesus Christ can save. Yes. Pastor, mayroong comment dito eh. Ito, member po ito siguro ng Crusado. Sabi niya, si Brianna Lindsay. Si Jesus Christ ay yumauna sa langit at hindi na siya babalik kailanman dito sa mundo. Gaya nga ng sinabi niya mismo na John 16:7 na nararapat na siya yumaon. Parang kaiba talaga to. Ano pong sabi sa iyo, Pastor?
Sige. Ano sabi? Yun, Yun. yung sinabi niya na, yung sinabi ni Jesus Christ doon sa 16:7 ng John, na nararapat daw na si Jesus ay yumaon. Kaya hindi na siya, sabi niya, hindi na babalik si Jesus Christ kailanman. Totoo po ba yun? Ay, hindi po. Dahil si Jesus din ang nagsabi. Pakinggan nyo, Matthew 24:30. Sinungaling yung kanilang Opo, sino katuruan. nagturo nito sa inyo? Putol. Hanggang doon lang pala sa chapter 1 at chapter 5 eh. Dapat ituloy mo dahil hanggang chapter 28 ang Matthew. Ituloy mo, Matthew chapter 24 verse 30. Sino ang nagsasabi rito? Ang tunay na Kristo. 24 verse Tapos sabi mo, hindi na babalik. Anong sinabi ng tunay na Kristo? Matthew chapter 24 verse 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Pero At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mangangakita nila ang anak ng tao na bumababa. paritong sumasa mga alapaab sa langit. Mo, babalik pala siya. Namali sila. Kasi Matthew chapter 6 lang ang alam. Diyan po, diyan yung Diyan chapter 6. Oho. 16:7. 16:7. Hindi sila nagbasa ng Matthew. Hindi kumpleto ang kanilang Gospels. Ay, naloko po. Gumawa ka na ng Third Testament, di mo pa natapos sa New Testament. Yan ang Matthew 24. Anong sabi, 24? Sabi mismo ng Panginoon Kristo, bababa ako. Ang anak ng tao, bababa mula sa langit. Yes. Siya'y muling paririto at parurusahan ang lahat ng aayaw sa kanya. Parurusahan niya ang lahat ng mga sumamba sa ibang Diyos. Grabe. At mga naniwala sa mga bulaang propeta, gaya ni Rufino. Grabe kasi yung sinabi mismo po ng anghel ba yun? Sa Acts po, Pastor. Sabi sa Acts 1:8, ano sabi dyan? Sabi dito, datapat tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng pagdating ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-huliang dito pa yatan. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya ay tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya ay tinanggap sa alapa, ginubli sa kanilang mga paningin. Samantalang sa verse 10, tinitingnan nila ang langit habang siya ay lumalayo, narito may dalawang lalaking nangatayo sa tabi nila na may puting damit na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Babalik siya. Oh. Kasi ngayon, pinahintulutan pa lang niya na yung mga tao na masasama, ay magsisi pa. Kayo po. Iniintay niya na kayo'y magsisi. Kasi kung darating ngayon ang Panginoon, kawawa lahat ng mga hindi magsisi. Kaya habang may panahon, ay kayo po'y magsisi na. Dahil paparito muli ang Panginoon upang kayo hukuman na. Opo. At susunugin kayo sa walang hanggan sa apoy. Sinungaling po yung katuruan, hindi siya babalik. Bakit? Si Jesus mismo ang nagsabing siya babalik eh. Mula sa bibig niya. Nanggaling yan. Sa Matthew chapter 24. Yes. Ang tinutukoy niyang anak ng tao, yung kanyang sarili. At siya'y paparitong muli at mananagoy ang lahat ng tao. Grabe. Kasi yung mga hindi naniwala, huli na ang lahat. Ay, Diyos, akala namin hindi totoo. Ligtas mo kami. Pero huli na ang lahat. Alam mo, you have everything to gain if you believe in Jesus. But Yes. you have nothing to gain when you believe in Rufino. You have everything to lose if you believe in Rufino. But you have nothing to gain din sa kanya. Yeah, nothing to gain, everything to lose kay Rufino. Yes. Kay Christ, nothing to lose, everything to gain. Dahil totoo siya eh. Di ba? Hindi ka magkakamali kasi totoo siya. Siya ang tunay na Diyos at tagapagligtas. Unang 1:5-20. Tayo na sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at tagapagligtas. Si Jesus lang ang tunay na Diyos. Yes, Hindi si Rufino. Opo. Sabihin nila, Pastor, naniniwala rin naman sila kay Jesus Christ eh. Iba nga yung Jesus Christ nila eh. Hindi nga babalik yung Jesus Christ niya, di ba yun? Grabe, no? Kasi ang tunay na Jesus Christ, babalik eh. So kung hindi babalik yung Jesus Christ, pangalan lang yun. Pero hindi yun ang tunay na may-ari ng pangalan dahil babalik yung tunay. Kasi pwede namang sabihin ko na Jesus Christ ang pangalan ng isang tao at paniwalaan kong siya si Jesus Christ. Pangalan lang, pero hindi siya tunay. Di ba? Ang dami na nagpanggap na Jesus Christ eh. Sa London, may nagpanggap ng Jesus Christ. Dito si Kibuloy, nagpanggap na Jesus Christ. Pero totoo ba si Kibuloy ng Jesus Christ? Hindi. Sinungaling siya eh. Nakulong nga eh.
Rapist nga. Oh, di ba? Rapist di umano. Allegedly rapist kasi hindi pa convicted eh. Bintang na rapist. Eh, malamang nga kasi nga maraming nag-testify eh. Hindi magsisinungaling yung mga minor de edad na umiiyak na ginalaw sila ni Kibuloy. Imposible yan. Di ba? Ano pa ang sabi sa Hebrews 9:28? Totoo ba na darating siya na sa ikalawang pagkakataon? Sinabi dyan, second eh. Kasi ang first coming niya, nung siya magkatawang tao. Yes po. Makit siya sa langit, and then siya muling babalik the second time as King of Kings and Lord of Lords. At pamamahalaan niya ang buong mundo sa loob ng 1,000 taon. Yes po. Pakibasa. Sabi po dito sa 28, no? Hebrews chapter 9 verse 28, sabi. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog ng minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nag-isampalataya. Oh, sa English, Christ will appear the second time. Yo. Puti ba, babalik muli. Hindi pa siya naka-second time, isa pa lang eh. Ang first time niya noong 2,000 years ago, plus years ago, nung siya magkatawang tao. And then makiat siya sa langit, ang Acts 1:4 hanggang 8, ang sabi doon ng anghel, yung nakita ninyong umakyat sa langit na Kristo, babalik na muli gaya kung paano siya umakyat. Hindi sabi din ng Panginoon sa Kristo, ako'y babalik at lahat ay luluha sa pagbabalik ko lahat ng hindi sumampalataya. Confirm talaga. Dahil sila talaga ay nagkamali. At wala nang ikalawang pagkakataon para maligtas. Ngayon pa lang na ikaw ay nabubuhay pa, kasi pag namatay ka na, there's no more chance of Yes, being saved. Wala na, there's no more second hope of salvation or second chance of salvation. If you are already in hell, there's no more hope of getting saved. You will be there forever, for eternity, burning in sulfur and fire, with worms that don't die. The fact na nakikinig kayo, na panood ninyo ito, no, yung followers ni Ruping, ay ito yung pagkakataon at nangungusap sa inyo marami ng sagot. Opo, yung pong nag-comment na yon, mahabag ka po sa sarili mo, kapatid. Kapatid bilang sa creation. Kasi kung hindi ka pa mananampalataya, hindi pa rin kita kapatid bilang anak ng Diyos. Pero kapatid kita sa paglikha kasi nilikha ka rin naman eh. Pero as a child of God, only those who believe in Christ are called children of God in John 1:12. And to those who believe Him, He gave them the authority or the rights to become children of God. If you don't accept the truth, Jesus Christ of the Scriptures, then you are not a child of God. You are a child of the devil. John 8:44, pakibasa mo. Yung mga ayaw kay Kristo na tunay at sa ibang Kristo pumupunta, kay Kibulo at kay Rupino, at sa mga Kristo na pangalan ng Kristo, pero hindi naman tama ang katuruan at na katangian ng Kristo nila. 40, Oh, 40, anong sabi? Anong John, 48, 45 po. Oh, John 8:44. Sabi po dito, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una. Hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ay kasinungaling. Okay, ang background dyan, yung 42, yung mga Hudyo. Opo. Ang sabi nila, sabi ng Panginoon Kristo, ba't ayaw niyong maniwala sa akin? Oh, nako. Ba, ako'y mismong galing sa Ama. Sabi ng mga Hudyo, hindi, ang ama namin si Abraham, ang aming ama sa panampal si Abraham, ama namin ay Diyos. Ano sabi ng pag ayaw niyong maniwala sa akin, ang inyong ama ay Diablo. Hindi kayo anak ng Diyos. Kaya yun lang sumasampalataya kay Jesus, John 8:42 to 44, ang context dyan, yung mga Pariseo, yung mga Hudyo mismo ha. Hindi pa yan pagano ha. Yung mga Hudyo, kinikilala nila na sila galing sa Diyos. Anak na sila ng Diyos dahil kesyo galing sila kay Abraham na anak ng Diyos. Akala nila by ethnicity ay sila anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung ayaw niyo sumampalataya sa akin, hindi kayo anak ng Diyos. Kayo sa inyong amang Diablo. At siya sinungaling noong pamanguna. Siya ama ng kasinungalingan. Gaya din nila na naniniwala sa kasinungalingan. Kung naniniwala ka sa kasinungalingan at hindi sa kay Kristo at sa mga peking Kristo, kay Kibulo, kay Rupino, sa peking banal na espiritu, ay wala ka sa katotohanan at ikaw ay anak ng Diablo. Kaya ang hindi pa sumampalataya kay Jesus, hindi siya anak ng Diyos by relationship. At pastor, kung talagang tunay na naniniwala, Spiritually, oo. kung tunay na naniniwala kayo kay Jesus, dapat rin ninyong paniwalaan na hindi si Ruping ang tagapagligtas, kundi ang Panginoong Kristo lamang ang tagapagligtas. Yes, oo. Isa lang ang Yes tagapagligtas. There's only one way to heaven. Kaya ang tawag, di kang article, I am the way. I am the truth. I am the life.
Siya Hindi talaga. sinabing I am one of the ways. I am just one of the, di ba? One of the means. ways. One of the... One of the saviors. Mhm. I am the way. Sa Greek kasi yan ay mayroong ho. Mhm. Di ba? O ton. So pag may article sa Greek, isa lang yon, walang iba. Yes. Pag may article, nada. O pag A lang, hindi siya lang. Gaya ni Oprah, New Age kasi si Oprah eh. Sabi ni Oprah, Jesus is only one of the ways to heaven. May iba pa. Maybe it's Buddha, maybe it's Confucius. No po. Confused na nga siya, si Confucius eh. Sasamahan mo pa. Confucianism. Kaya ayaw ko doon sa pangalang Confucius eh. Nakaka-confuse eh. Kung confused ka, Di ba? Duruin mo, sasama ka sa confuse. Hindi confuse ka na rin. Eh kung yung ang leader mo, confuse eh, ikaw Confused. pa ang hindi ma-confuse. Kaya nga yung leader na hindi alam kung saan papunta, eh paano ka makakapagdala sa pupuntahan mo? Ay hindi mo rin alam kung saan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo, ikinumpara nila sa mga bulag na umaakay sa mga kapwa bulag. Eh. Yung mismong leader ng relihiyon, ng mga Pharisees, hindi nga nila alam kung paano pagpunta sa langit eh. Paano mo aakayin sa langit yung mga taong hindi mo rin naman alam kung saan ang daan patungong langit? Katulad ni Rufino, hindi nga niya alam kung saan siya eh. Kaya nga sabi niya, gumawa kayo ng aking mga utos. Ay paano siya maligtas? Hindi niya masunod ang utos din niya eh. Hindi siya perfect eh. Baka nga pati siya, yung sinasabi niya, hindi rin niya ginagawa eh. Kasi lahat ng tao hindi kayang gawin ang lahat ng utos ng Diyos at Yes, maski po. utos ng tao. Mhm. Sa traffic light nga pa nga lang eh, ang dami ng sumuway eh. Hindi totoo yun. Utos pa lang ng tao yun. Magagawa niya lahat. Ano? Kaya, Okay, 1 hour na pala tayo, napasarap tayo. so, pwede po natin ito, Pastor. Ituloy natin next meeting, magkaroon tayo ng second installment. At Ito ang first installment Yes, pala, po. magkaroon tayo ng second na podcast about roofing. part 2, Pastor. Paalam muna tayo. Sige po. At kami po ay magbabalik sa Martes, no? Pastor? Martes, next week, abangan niyo po muli. At kami po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you all and good night.